Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Boss D at your service. Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga Banateros worldwide. Kamusta naman ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, panibagong pagpapakalat na naman ng fake news sa social media. At pagsasakitin na naman natin ang mga ulo at tay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga tanga, mga walang utak, mga gunggong, utak galunggong, mga baog, kupal, mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, sweetik, salot, putok sa buhay, hindot, palaman, sinto, baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Posti, lahat ng mga masasamang loob, mambubudol, sinungaling, mga durobo, lahat ng mga magnanakaw, mga umit, mandurukot sa pera ng taong bayan. Lahat ng mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Impakta sa Malacanang, lahat ng mga maligno, masasamang espiritu, mabuhay. Yari kayo dyan. O tapos ito, ngayon, ilang araw, mantakin mo pang 11 araw, 275 million na yung ginagastos natin, wala pa rin nangyayari. Since 2024, pinalalabas nyo na yan. Hindi ba binigyan tayo ni Inday Sara ng timeline? Binigyan tayo ni Inday Sara ng timeline kung papaano, kung kailan siya sinimulang trabahuhin. Binigyan 2024, pinalalabas nyo na yan. Hanggang ngayon, Merry Grace Piatos, tingnan ninyo. Mukha pa rin kayong tanga. Hanggang ngayon, mukha pa rin kayong mga tanga. Mukha pa rin kayong mga abnormal, tululaway pa rin kayo. Hirap na hirap kayo na makakasugat man lang sa trust rating ni Inday Sara. Pataas pa ng pataas yung trust rating ni Inday Sara eh. Tangina ninyo ha, 11 days na. Pagka 30 days na yan, hindi pa rin kayo nakakapuntos kay Inday Sara, itigil nyo na yan ha. O pagka siguro mga 30 days na, hindi pa rin kayo nakakapuntos sa depensa. Hindi pa rin kayo nakakapasok sa pintuan ni Inday Sara. Putsang ina, sigurado wala nang kakwenta-kwenta yan, wala na manunood, baka kayo na lang, baka mapanis lalo ang mga laway ninyo. Mga tanga. Kaya di magsasampa ng kaso si BP sa SC. Hindi, actually, ang dami ng mga irregularities dito. Oo, na pwedeng isampa ang kampo ni Inday Sara dyan sa Supreme Court. Oo, wait lang kayo. O, ano yan, legal remedy yan. O kaya wait lang kayo dyan. Sana makauwi na si Tatay Digong. Oo, malay mo naman. Unti-unti nang nadudurog, unti-unti nang ginigipit ang ICC, kumikilos na ang Amerika at ang kanilang mga alyado, nagsisialisan na. Yung presidente ng ICC humihingi na ng tulong sa Japan. Alyado ng Amerika ang Japan. Ang pinakamalaking funder ng ICC Japan. Utang ina, pag umalis pa ang Japan dyan sa ICC na yan, wala na. Baka kahit munggo, hindi na nila mapakain si Pangulong Duterte, palalabasin na nila yan. Sabi ni Harry Roque, uuwi daw siya. Pag lumabas na si Pangulong Duterte, siya daw ang susundo, sabay daw silang uuwi. Diba? Oy, paring RJ, buhay ka pa? Hindi, nag-live lang ako ngayon lang kung magla-live ng gabi. Kasi nga kanina, yung live namin, sira dahil walang internet. Meron na internet. O kaya babawi ako. Kasi kawawa na may mga kababayan nating umaasa sa mga walang kakwenta-kwentang balita ni Boss Dada. Tapos lag kanina eh. Kaya ngayon, bawi tayo. Katulad niyan, lagi natin sinasabi, confidential. Merry Grace Piatos, ganto ganyan. Di ba nung mga nakaraan lang, etong gobyerno natin, ang daming binigyan na pabuya. Ang PDEA, ang PNP, ang daming binigyan ng pabuya ng PNP. Don't tell me, totoong pangalan nila yung nilagay nila dyan sa receiving copy. Siyempre, may papipirman sa kanila, binigyan sila ng PNP ng pera dahil mga informant yan eh. Ang kanilang yung mga information na ibinebenta nila sa PNP, kung nasaan yung mga nasaan yung mga tawag din kung nasaan yung mga addict, nasaan yung mga pusher, nasaan si ganito, nasaan si ganyan. Yun yung information na ibinebenta nila sa PNP. Ngayon, dahil mga informant sila, tingnan mo, pag tumanggap sila ng nakasobre na pera, di ba yung mga pabuya sa kanila, pag tumanggap sila, pinapakita ba nila yung mukha nila? Di ba nakamaskara sila? Pati nga mata, hindi kita.
Kasi nga pinapangalagaan nila yung kanilang yung kanilang seguridad. O dahil nga yung impormasyon na ibinibigay mo, ibinebenta mo, pwedeng ikasawi mo o ikamatay mo, nagtatago ka. Pero kailangan ng prueba. O anong gagawin mo? Ipipirma mo doon sa papel na natanggap mo yung 1 million alam nga na ilagay mo totoo mong pangalan, Boss Dada. Utanginan yan, di alam na nila pag nilagay mo yung totoo mong pangalan, di alam na nila kung sino ka, di hahantingin ka nila, di patay ka pati mga kamag-anak mo. Kung hindi ba naman kayo tanga, that's how confidential funds work. Oo, di ba? Kay Bella Blester ba to? O Bella Beister. Bella Beister dyan sa Europe. O pampakulay lang ng mundo mo saglit, Boss D. Dahil nakaabot ako sa live mo. This time, boss. Mabuhay ang mga Duterte, mabuhay ang Banateros, mabuhay tayong lahat. Lahat ng DDS mabuhay para mamatay lahat ng mga loyalista sa inis. Ha? Mabuhay kayo. O lahat ng mga nandito si Cyril Baslan. Cyril Baslan diyan sa Japan. Domo arigato, mabuhay ka. Sabi nga ni Alma, tama ka, Boss Dada, hindi naman yan nililiquidate ng PNP pag na-receive nila yung award, hindi naman pinapangalanan ng pag inaabot nila. Totoo. Hindi ba? Alam nyo naman pala kapag ka binigay yung pera, di ba? Ang ilalagay mo doon alias mokong. Ilalagay mo alias hadhad. O alias pigsa. Yun yung mga ilalagay mo doon, alias yung ilalagay mo doon. Alam nga naman, putang ina, ituturo mo yung mga drug lord, ituturo mo yung mga addict, kukuha ka ng pera dahil naging successful yung operation na ina-involve ka dahil asset ka, ibibigay mo buong pangalan mo. Gago. Wag na uy. Hindi ba yung mga media nga yung media, di ba sabi nila, katulad kami, nung in-interview namin si Bantag, gusto kaming i-demanda obstruction of justice daw, gago, in-interview lang namin obstruction of justice. So si Boying walang utak din talaga anong sabi ni anong sabi nila? Kung ako media, meron akong asset. Hindi ko pwedeng sunugin yung asset ko. Bakit? Kasi pag sinunog ko yung source ko, hindi na magbibigay ng impormasyon sa akin yun. Wala na ako ibabalita. Pag sinunog ko yung source ko, hindi na sila magtitiwala sa akin. Kaya hindi ko pwedeng ilabas kung sino yung source ko ng mga balita ko, ganun. Di ba? Tanga-tanga. Ganun talaga yun, meron talagang confidentiality. Pagka tinik mo sa dictionary, what's the meaning of confidential? Confidential, ibig sabihin walang nakakaalam. Walang nakakaalam, mga tanga. Kung Mary Grace Piatos yung pangalan niya, ito naman si Kapunan, parang bago ng bago, ang tanda-tanda mo na Pumangit ka na ng ganyan. Nabulok na yung itsura mo sa pagiging abogado mo, hindi mo pa alam kung paano sistema ng mga asset. Itong mga sila Mary Grace Piatos at itong mga assets na ito, sinabi na ni Inday Sara yan, it will jeopardize yung identity ng kanilang mga asset dahil itong mga asset nila, mga NPA ito. Mga aktibo na mga NPA ito na nandoon pa sa loob. Pag nalaman ng Makabayan Black kung sino itong si Mary Grace Piatos, hahanapin nila yan, papatayin nila yan. Dami pa namang mga mass grave ng mga NPA, di ba? Di ba? Salamat sa pagpapamember kay Cyril. Tama? Di ba? Kasi ito nga mga asset na ito, sila? Mga aktibo pa sila ng mga komunista at mga terorista. Nagbibigay sila ng impormasyon, binibili ng gobyerno, ng OVP, yung impormasyon na yon, kaya kailangan itago. Siyempre, sisingiling ka niyan. Magkano yung impormasyon? 70,000 yung impormasyon. Eto 70,000. Alam nga naman ako, ilalagay ko yung totoo kong pangalan kung di ba kayo mga tanga. Yung mga kabit nyo di ba yung mga kabit nyo, yung mga jowa nyo, may mga asawa na kayo, may mga jowa pa kayo. Anong pangalan? Anong pangalan nung jowa mo sa cellphone mo, si Michelle? Ang pangalan nun, Michael. Alam nga, ilagay mo Michelle. Kabit mo yon, ang pangalan Michelle. Hindi ba? Yung isa pang kabit mo, ang pangalan si Juanita. Anong nilagay mo dun sa cellphone mo, ang pangalan niya Juan. Paring Juan. Pero kabit mo yan. Hindi ba? Hindi nyo ilalagay yung mga totoong mga identity ng mga yan sa inyong mga cellphone. Kasi magagaling na investigador yung mga misis ninyo, makikita kung sino yung mga yan. Mga password nyo nga Jensen Magtoto, salamat sa'yo dito sa Pilipinas, mabuhay ka. Mga pin code nga ng cellphone ninyo, hindi alam ng mga asawa nyo tangin na yan, ano ba makikita ng mga asawa nyo dyan sa cellphone nyo? May confidential funds ba dyan? Yung mga cellphone nyo nga, confidential Yung laptop nyo nga, may mga passcode yan confidential yan. Ito pa kayang mga nagbebenta ng mga informasyon para maging successful ang operation, intelligence gathering ng Office of the Vice President patungkol sa pag-uubo sa lahi ng mga putang ina mga NPA na yan. Mga tanga. Daming relate, di ba? Ganyan kay Boss Dada. Dito nyo lang makikita yung mga ganyang bakbagsakan.
Hindi nyo yan makikita sa ibang mga vlogger yung mga ganyang bagsakan. Oh, katulad si Putragis. Oh, si Putragis. Oh, alam ba ng misis ni Putragis na marami siyang babae? Wala, hindi alam. Oh, hindi alam bakit? Kasi nga pag nalaman nung misis ni Putragis, yung mga babae niya, yung mga totoong pangalan ng babae niya sa Facebook, i-stalk yan eh. Sasabunutan niya ng asawa niya, baka matalang niya ng walang latay. Lahat kayo alam niyo yan, lahat kayo may mga itinatagong mga sikreto, confidential. Ito pa kaya? Oh, tanungin ninyo, yung mga sarili ninyo, kayo mga congressman, putangin na ninyo sa dami ng mga kabit nyo, dami ng mga iniiyot ninyo ng mga taga-kabaret, dami ng mga escort na mga kinakangkang ninyo. Oh, alam ba yun ng mga asawa nyo? Hindi alam ng mga asawa niya kasi confidential yan. Tarantado. Kaya naman love ka namin, boss, din dahil mong alam, syempre. Kaya nga pangalan ko, boss, madada ako talaga, hindi ako humihinto. Para akong 7-Eleven, hindi nagsasara mula umaga hanggang gabi. Tayo lang yan, dito lang yan. Panis. Paano ba magpakulay, boss Dada? Maraming paraan. Pwedeng GCash, pwedeng dyan mismo sa YouTube. Pero kung gusto mo makarating namin agad sa akin, yung iyong biyaya, yung biyayang manggagaling sa iyong pinaghirapan, ayan yung GCash, i-GCash mo kagad. Matatanggap natin, bilhin natin chicken nuggets. Dahil nag-live ka, boss Dada, mamaya na ako matulog. Huwag ka na matulog, baka mamaya hindi ka na magising. Tulog kayo ng tulog, ha? Cyril Baslan. Grabe, nagpa-member na si Cyril Baslan. Nagpakulay pa. Ibang klase talaga mga taga-Japan. Ang yayaman ng mga taga-Japan. Ang gaganda pa, ang babait pa, ang babango pa. Oo, samantalang yung iba dyan. Maraming salamat, Cyril, ha? Mabuhay ka. Sana dumami pang iyong asawa. At sana hindi mabisto ng mister mo, asawa mo, jowa mo, yung mga kalokohan mo. Itatago ko yan. Kapag ako ang kinaibigan mo, wala makakaalam ng mga kalokohan mo. Jobili 2026, ayun pang pangalan mo, parang Jollibee, Jobili 2026, good morning, boss Dada, watching from Arizona, USA. Anong oras na dyan sa Arizona? Maaga pa sa Arizona, alas 8 pa lang, Mabuhay kayo dyan sa Arizona, mga taga-Amerika talaga, no? Walang awa talagang mga taga-Amerika, talagang maluluwag ang kanilang mga buhay, eh. Hindi naman yan, nakikita ng mga dollars yan, ng mga kuripot yan, di ba? Oo, hindi naman mga Ilocano yan. Shout out sa lahat ng mga nandito, ha. Siguro na, magsimula na tayo. Nagjo-joke si Attorney Kapunan, Diego Latigo. Nagjo-joke siya, hindi naman siya mukhang Joker, mukha siyang Halloween, eh. Mukha siyang maligno, eh. Pwede ba mag-joke yung mga maligno? Hindi ba pag maligno ka, nananakot ka, hindi ka naman nagjo-joke? Kapunan, magpakalbo ka muna para nakakatawa ka, hindi ka naman nakakatawa, nakakatakot yung itsura mo, eh. Mag-makeup ka na parang clown, maglagay ka ng pula sa ilong para sa susunod na magjo-joke ka, matatawa kami. Wala natawa sa joke mo. Ang dilim, nakapikit, may mga ganun ka pa nalalaman. Ang dami mong alam, di ka na makagandahan. Hindi ko nasundan yung impeachment. Huwag nyo kayo mag-alala. Ako na magbibigay sa inyo ng update. Walang kwenta. Ako nga kanina nanonood ako, eh, di ba? Yung nanonood ako habang nagwo-workout ako, nanonood ako, putang ina, wala, nasayang yung data ko sa panonood. Yung lahat ng mga sinabi noong kanilang resource person, kanilang testigo diyan sa BIR, lahat ng sinabi niya, alam na natin yun, eh. Inulit-ulit ka, nagsayang pa ng pera. Hi, Sian Harot, buhay na. Salamat, ganitong oras ka nag-live, ganitong oras para sa'yo. Naaawa naman ako sa'yo, nahihiya ako sa'yo, hindi ka na nakakasabay sa amin porket iba na idol mo. Porket hindi ka na banateros, Harot, iba na idol mo, eh. Boo! Wala na. Sabi ni dapat si Kapunan magdala ng electric wheelchair. Grabe na, may electric wheelchair. Ano yun? Putang ina yan. Ano ba siya? May kasalanan ba siya sa'yo? Ba't gusto mo siyang electric wheelchair? Hindi na ba natera si Harot? Wala na yan. Iba na ang iba ng idol niyan. Susumbong kita kay Banat Bay. Hoy, di ako nagsiselos, no? Ba't ako magsiselos? Mas magagaling ako sa mga yan. Akala ko ba may cross-examination kanina? Wala pang cross kasi pa lang, eh. Yung yung testigo nila na yon, isang quarter pa lang yung kanilang pinag-uusapan, 4 na quarters per year. So may 3 quarter pa. Malamang yan yung testigo nila kanina, mga 10 araw pa yun na magsasalita, yung pa rin testigo nila. Mga 10 araw pa. Imagine, yun lang ang sasabihin niya. Mali-mali lang yung mga date. May resibo, may resibo, mali lang yung date. Reconcilable yun. Pwedeng i-correct yun.
Hindi ibig sabihin ng mga mali na mga data, ninakaw yung pera. Walang ganon. Wala din ganon na sinasabi. Wala din ganon yung na sinasabi ang COA. Kaya nga nag-issue ang COA ng unmodified opinion eh. Unmodified opinion, nag-issue sila ilang taon na, 4 na taon na dire-diretso nag-i-issue sila ng unmodified opinion sa Office of the Vice President. Alam nyo kung bakit? Kasi maganda ang pag-liquidate ng Office of the Vice President. Kung ang COA ay nakakita ng irregularidad at alam ng COA na ninakaw yan, nagsampa na sana ng kaso ang COA. Walang sinampang kaso ang COA. Kahit isa, wala. Hina-highlight lang sa hearing na yan, hina-highlight lang yung mga irregularities, hina-highlight lang yon. And those irregularities ay inaayos na ng Office of the Vice President yon. At saka ganito po ang sistema dyan. Ganito ang sistema. Hindi pwedeng sabihin ng COA na nagnakaw ang Office of the Vice President. Wala silang kapasidad na gawin yon. Hindi rin nila trabaho yon. Pwede nilang questionin at kapag hindi na satisfy yung kanilang pag hindi na satisfy yung kanilang pag-question, Heidi Sacro, mabuhay ka diyan sa Hong Kong. Ito taga KOJC ito, mabait ko. Ulitin natin. Kapag ang COA, mga bossing, ang COA, hindi sila magsasabi na ninakaw mo pera. Wala silang ganung kapasidad. Wala silang ganung kapasidad. Magpasalamat muna tayo kay Cyril Baslan. Grabe si Cyril Baslan nakakaluwag sa buhay Sana all panis. Sa kaalam ko, Boss Dada, yung pinasa ng OVP sa COA ay walang piyatos kundi piyati. Kaya saan galing yung document of prosecution? Ewan ko, puros kalokohan mga yan eh. Mas madami pa napakulay sa gabi. Totoo ba? Hindi. Ang gagawin ng COA, babalik sa iyo yung pera. Halimbawa, hindi sila na-satisfied doon sa pag-liquidate mo. Halimbawa, meron silang notice of disallowance na halagang 10 million. Halimbawa, itong 10 million na to, ilang beses na kayong nagpapalitan, hindi nyo ma-reconcile, ipasosoli niya sa iyo yung pera. Ipasosoli sa iyo yung pera, yun lang yung pwede nilang gawin. Isoli mo yung pera kasi hindi tama yung pag-liquidate mo, expired na. Isoli mo yung pera. Alam mo ba na kapag ka nag-issue sila ng ganon, isoli yung pera, may Court of Appeals. Sa Court of Appeals, pwedeng i-apila yun. I-apila sa Court of Appeals yun. Tapos aabot pa ng Supreme Court yun hanggang Supreme Court. Supreme Court ang dulong-dulong magsasabi kung itong pera ba na ito dapat isoli o hindi. Kaya nililiquidate yan kasi nagastos namin yan. Kaya ko yan nililiquidate, nagastos namin, hindi ko ninakaw yan. Pag ninakaw yan, hindi nililiquidate yan. Katulad ng mga congressman, hindi nagliliquidate. Yun, ibig sabihin, ninakaw yung pera na yun, hindi nililiquidate eh. Pero ito, ibig sabihin nililiquidate, ginastos namin yan. Ito yung resibo, ginastos namin, kaya lang ayaw mong tanggapin eh. Ganun po yun, walang pagnanakaw dun. Mga tanga ba kayo? Bobo kayo? Bobo ka? Taas kamay ng bobo. Bilis, taas kamay ng bobo rito. Walang iya kayo, wala palang bobo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayong tanga sila. Tama, mali, yung sinabi ko kanina. So, korte lang ang magsasabi, okay? Kung dapat isoli ng ahensya na ito yung pera dahil hindi sila nagtutugma, okay? So, merong 125 million, ang nililiquidate nga ng ng Office of the Vice President, 125 million and 125,000. Sobra eh. Sobra pa nga. Dapat nga magbayad pa BIR eh. Sobra pa yung nililiquidate eh. Ibig sabihin, nagli-liquidate sila, nagtatalo silang dalawa, si COA at si Office of the Vice President nagtatalo. Nagpakita ng papeles si Office of the Vice President na nagastos nila yung pera, si COA ayaw tanggapin dahil meron silang mga requirements. Ninakaw yung pera? Hindi. Nililiquidate nga eh. Ibig sabihin kaya nililiquidate kasi ginastos. Hindi nga lang masatisfy yung COA. At yan, mga awayan nila na yan, yung kanilang pagbanggaan ng mga papeles na yan, reconcilable yan. At lahat ng yan, kung hindi talaga sila magkaintindihan dalawa, ayaw pumayag ni COA, binibigay ko na lahat ng resibo, ayaw niyang tanggapin. Tapos ipasosoli niya sa akin yung pera dahil ayaw niyang tanggapin. Itatakbo ko yan sa COA, ay sa commission, ay hindi pala, itatakbo ko yan sa Court of Appeals, sa CA. Tapos kapag hindi mo pa rin nakuha sa CA, tatakbo pa ako sa Supreme Court. Yun, yung mga legal remedies dyan, mga tanga. Ano sasabihin nyo? Bobo? Tatandaan nyo na eh, tatangan nyo pa. Kasi propaganda man lang yan. Gusto lang nilang ma-highlight. Kaya kita mo kanina yung mainstream media, sabay-sabay sila sabay silang naglalabas ng kanilang mga post na parang puro sinisiraan si Inday. Sabi ko nga, hindi din nagsasawa itong mainstream media.
Sobrang recycled na yung mga balita na yun. Merry Grace Piatos, paulit-ulit na yun. Ilang taon na, sawa na tao. Yung ano ko nga, yung kaibigan ko nga, ang pangalan ng anak niya, Merry Grace Piatos eh. Para daw hindi na kayo magtalo-talo. Pinangalanan niya na yung anak niya Merry Grace Piatos para pag chinek daw sa sa census, mayroon ng Merry Grace Piatos. Tangin na ninyo, tatangan ninyo. Yan yung mga hindi ninyo naiintindihan. Magatid tayo ng mga balita. Ito, tinan nyo to. Dito muna tayo sa hearing kanina, bago tayo magbalita ng mga iba. Masaya man yung hearing kanina, puro kabobohan. Ito, anong sabi dito? Anong title nitong COA witness says only Sara Duterte received confidential funds as Vice President. Pucha. Nung sinabi na si Inday Sara lang ang merong confidential funds, sunod-sunod ang mainstream media, mga boss. Sunod-sunod ang mainstream media na nagpalabas. Nung statement na yun na sa lahat ng mga vice president siya na may confidence. Kundi ba kayo bobo eh? Kundi ba kayo mga inutil at mga tanga mga baugang mga utak ninyo eh? Si Inday Sara man lang ang lumalaban sa komunista. Si Inday Sara man lang lumalaban sa NPA, mga hayop kayo. Di ba Cyril Baslan? Grabe si Cyril Baslan. Panalo. Wala na, may nagwagi. Walang ibang magaling dyan sa chat ngayon kundi si Cyril Baslan. Mahusay. Wala nang tatalo sa corona ni Cyril Baslan. Ibang klase. I'm a former PRRD supporter. Let's all be realistic. Iba na talaga ang may resibo at ebidensya. Tanga na lang talaga ang ayaw makinig. Oo. Tanga ka pag di ka nakinig. Makinig ka dito para matuto ka. Di ba? Kaya yan. Si Inday Sara lang daw. Paano? Si Leni Robredo, tanga man yun. Ang ginawa lang nun, mamigay ng spaghetti na matamlay. Kasing tamlay ng sex life niya. Ano ginawa si Leni Robredo? Bobo man yun. Ilang beses hinire ni Pangulong Duterte sa gabinete niya. Puta, hindi nag-perform. 2 beses siya sinisante. Walang hiya na yan. Ogag. Ito naman si Binay. Si Binay, hindi mo makita. Ilang taon si Binay na Vice President, hindi mo makita. Hindi naman siya umaalis ng Pilipinas, pero hindi mo siya makita. Sobrang dilim. Baka siya si Andilim. Hindi kaya si Jojo Binay si Andilim, Diego Latigo? Kasi hindi nila makita eh. Si Binay, wala man nagawa si Binay. Ano mo ginawa ni Binay? Ayun, payamanin din yung pamilya niya. Sa sobrang dami ng ninakaw nila, sa sobrang itim ng budhi nila, hindi na sila pumuti. Ako nga pumuputi eh. Ako nga pumuti eh. Sabi ko nga, kasin ko yan nun eh, si Binay eh. Ngayon, hindi ko na siya kasin. Maputi na ako eh. Hindi ko na siya kasing kulay. Hindi ba? Wala man silbing dalawang vice president na yan. Si Leni Robredo lalo na. Saan ka naman makita, sabi ni Leni Robredo, yung 2 panganay ko, ang 2 panganay? Tanga, isa lang ang panganay. Putangin niyan, 3 anak mo eh. Yung isa panganay, isa gitna, yung isa bunso, kung di ka ba naman tanga. Saan ka makita ng ganyang vice president? 2 daw ang panganay niya. Putangin na, kasimple-simple eh. Yung 2 kong panganay at saka yung bunso, gago. Isa lang ang panganay, yung isa pangalawa, yung huli bunso. 3 man lang anak mo, hindi mo pa maalaman yun. Ganun katanga. Si Leni Robredo, sabi nga niya, I have 3 daughters, all of them are women. Tangin na yan, daughter nga eh. May daughter ba lalaki? Kung di ka ba naman engot? Anak ng tinapay. Ganyan kabobo mga yan, bigyan mo confidential funds yan, hindi nila alam saan gagamitin yan. Baka ipang pa-reband niya yan. Walang iya kayo. Sabi nito, Brad, ano masasabi mo? Binaha ang Davao, panay ang world tour ni Basti. Putang ina, yan na naman. Alam mo sa Davao, mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa bunganga mo. 'Di ba? Lord Dry Ricks diyan sa Australia, kinig muna, wag ka muna matulog. Ito na naman yung mga basher, baha sa Davao, gago pumunta ka sa Davao ngayon, mas malinis pa yung estero sa Davao kaysa sa bahay nyo. Ito yung epal. Lahat ng lugar dito bumabaha. Ang tanong, humuhupa ba yung baha? Papaano ba nagre-respond yung mga first responder diyan sa Davao? Gago. Ang tatangan nyo, hanggang ngayon yan pa din, baha sa Davao. Bakit sa Maynila din nagbabaha? Sa inyo din nagbabaha? Tanginan nyo, baka nga dyan sa bahay nyo, butas-butas yung bubong nyo eh. Saka na magyabang pag may kisame na, Saka na magyabang pag may kisame na, yung mga basher ni mga basher na mga loyalista ni Bongbong Saka na pag lumipad na yung racket ni Bongbong, doon kayo magyabang. Bobo mga putang ina nito. Huwag kayo pumunta rito, bawal ang tanga rito. Matatalino lang ang mga tao rito, yung mga bobo rito, yung mga baha-baha sa Davao. Gago pumunta ka sa Davao. Wala nang baha ngayon doon. Iyak ka nang iyak, mas mayaman pa ngayon Davao sa syudad nyo eh. Taga saan ka ba? Ilagay mo baka taga Ilocos ka, gago. Sa Ilocos hanggang ngayon, wala pa rin kayong tubig, poso pa rin ang tubig nyo doon, tsaka balon. Tangin na ninyo, magyabang kayo, 2 na presidente nyo sa 2 na presidente nyo sa Ilocos, ang pangit-pangit pa rin Ilocos Norte eh. Abnormal.
Matagal na akong hindi kumakatay ng basher dito ah. Tangina nyo, namamatay na nga yung mga vlogger nyo dahil mga magnanakaw eh. Ha, wag nyo na kaming puntahan dito. Pumunta kayo sa mga vlogger nyo, mga magnanakaw, kaya binabaril sa muka. Ha? Walang hiya kayo. 20 pesos nga na bigas, wala pa rin eh. Nisilip nyo yung Baha sa Davao. Tapos na yung Baha sa Davao, mayaman na sila ulit doon. Kadayawan na, mura prutas ngayon doon. Di ba kayo mga inutil? Di ba Michelle, mga rin dyan sa AED? Ayan na. Tangina nyo, wag kayong pupunta rito, mamamatay kayo. O yung mga bobo na mga pangit na mga vlogger ni Bongbong. Saka yung mga alagad ninyo, mga walang utak, wag kayong pupunta rito, putang ina nyo, mamamatay kayo rito, maniwala kayo. Nauna pang humupa yung yung Baha sa Davao kaysa sa pagmamahal sa iyo ng asawa mo. Mga ulol, tangina nyo. Alam mo nyo, hindi binabaha, buwan. Moon, no, hindi binabaha, kaya gusto pumunta ni Bongbong doon, gagawa siya ng flood control doon. Kaya nyo pa? Buhay pa? Hindi nyo kaya. Sabi ko nga sa inyo, kahit pagsamasamahin yung utak ng mga vlogger yung mga pangit, yung mga vlogger yung mga walang skincare, putang ina ninyo. Nangangamatay na kayong mga pangit kayo. Oo, yung vlogger nyo nung nakaraan namatay, pangit nung nabuhay, nung namatay, pangit pa rin. Nobel Tulyao, salamat sa aking kaibigan na si Nobel Tulyao. Lobos data watching and listening to you here in my class before I start my class. Ay, sigurado ako marami kang may tuturo sa class mo ngayon. Ituro mo kung gaano kabobo si Bongbong Marcos. Maraming salamat, Nobel Tulyao. Mabuhay ka. Ikaw ang pinakamalupit kong kaibigan. Tita, dyan sa Ay, pinakain ako niyan ni Nobel Tulyao dyan sa sa may isla. Ang sarap dyan sa may isla. Ang sarap na kinain namin yun. Si Randall na impacho eh. Oo, bundat na bundat si Randall. Alit na tao, lakas kumain. 5 palayok ng kinain eh. Diba? Ganyan pag bumanat. Putang ina ninyo. Mga pa kayo, bagong panganak pa kayo, hindi kayo pwede rito. O pakinggan natin to. Si Inday Sara lang daw, ang kaisa-isa. Kaisa-isa na Vice President na may confidential fund. Siya lang kasi nagtrabaho. Yung ibang Vice President, tanga. Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang. Buti na lang, walang confidential fund si Binay. Pag may confidential fund si Binay, tapos ginamit niyang pampaputi, putangin lang yan, hindi tumalab. Ghost whitening ang tawag doon, di ghost project. O yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Now, Mr. Witness, you mentioned earlier na 9 years ka na with the COA ICFAO at meron kang Ang ganda. Ang ganda ng kilay ni ang ganda ng kilay ni Kapunan, parang parang sungay. Kaya pag ganitong abogado ko, sigurado, laging talo eh. Tangina, mukha pa lang talo na eh. mentioned that you post-audited certain government agencies. Naantay ko si Kapunan nung kumuha ng mic. Mantakin mo, meron na siyang mic na dalawa, kumuha pa siya ng handheld. Kala ko kakata siyang Candle in the Wind eh. Goodbye, England Rose. May you... Lagyan mo ng mga diamante yung mic mo para kamukha mo talaga si Elton dyan. Yan ang ganito itsura. Ganyan yung itsura mo, talagang aamin ka eh. Kahit wala kang kasalanan, aamin ka eh. During your term, what years were you, incidentally, with the COA ICFAO? I was with the COA ICPAO po from September 2014 until February of 2024. Okay. In this period from 2014 to 2020, Lord Dry Ricks, mabuhay kaya agree. Kilay ni Kapunan parang Angry Bird. Ay, grabe naman kasi. Lintik yung eyeliner niya, no? Parang uling yung ginamit. Wala pa bang maayos na makeup sa gubat ninyo? Ang hindi gumagamit kayo ng mga uling. Lintik yung eyeliner ni Ma'am, oh. Mahihiya yung aswang sa'yo eh. 24. Could you tell us how many vice presidents have you audited? Ang tanging nung time lang po ni Vice Presidente Sara Duterte. But there were 3. Who were the vice presidents during this period? Ang naging mga Vice Presidente po since I assumed with ICPAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si... Grabe nadulas incumbent president Hindi pa president. Sa 2028, pa future president, hindi incumbent president. DDS to si Kuya. DDS yarn. Sabi ni Diego Latigo, buti na lang, di ganyan mukha ng lola ko. Tangi, kung ganyan mukha ng lola mo, iswap mo na sa sandok. Diego Latigo, pagka ganyan, putyang inang yan, ipalit mo sa bigas. Pag ganyan yung mukha ng lola mo, pumunta ka sa tindahan, ate, ipalit ko to sa isang kilong bigas ng lola ko.
Ang pangit, putang ina niyan. Wala nang pumapasok sa bahay namin, ganito yung tsura ng lola ko. Inang yan, mukhang pinaglisa masamang espiritu eh. Di ba? Si Sara Duterte. So tatlong vice Ay, may naiinggit ah. Oh, Gcash pa more. Oh, palamunin ako ng mga subscriber ko, tanga. Kayo mayayaman kami rito. Kailangan nila akong bigyan ng Gcash para may pambili ako ng mga mamahali na mga relo, ganyan. Di ba? Alam mo, wala nagpapakulay sa inyo, sa mga vlogger ninyo, kasi ang bobobo eh. Kaya yung naiinggit dito sa Gcash, ang dami na nag-Gcash sa akin, tanga. Oo, dahil magaling ako. Ganun talaga pag magaling. Binibigyan ka ng mga subscriber mo. Pero pag bobo, katulad ng mga ninyo, mga vlogger ninyo, mga bongbong, puta bala, binibigay dyan. Kaya yung isang vlogger nyo namatay na eh. Magnanakaw eh. 8 million. Tangina, ganun ang mukha mo. Hahama ka ng 8 million. Ha? Pag wala kayong mga nagpapakulay sa mga live ninyo, huwag kayong maiinggit. Bobo kayo pagka ganun. Ha? Mga tanga kayo. Kaya ganyan, wala nagpapakulay sa dito. Mayayaman ang mga subscriber ni Boss Dada. Putang ina, ano magagawa ninyo? Mga subscriber ko nakakaluwag sa buhay. Eh, yung mga subscriber ninyo, mga 4-piece beneficiaries. Gago. Magpakulay pa nga kayo marami para lalong mainggit to mga putang ina nito. Masyado kayo mga inggitero ah. Yan talaga. Dito, binubuhay ng mga subscribers yung kabila, tinutodas, totoo. Yung mga subscribers sa kabila, pinapatay nila yung mga vlogger nila din ang papangit ng tatanga pa. Dito, binubuhay, puro pakulay, ganyan. Ganyan ang Banateros, worldwide. Putsang ina, alam nyo ba pag nagpunta ako sa Amerika, nag-aaway-aaway mga subscriber ko doon kung saan ako titira? Ganyan kamahal ng mga subscriber ng Banateros ang Banateros. Ito sa inyo, mamamatay kayo dito eh. Oo, mamamatay kayo dito. President, Vice President Binay, Vice President Robredo, at Vice President Robreno? Sino si Robreno? Putang ina, sa susunod pag kumuha kayo ng abogado, yung marunong magsalita, hindi yung bulol ha. Sino si Robreno? Sabi nito ni Mikoy, Boss Dada, mag-Gcash ako, bili ka ng bagong sombrero. Sige, ngayon na, Mikoy. Mag-Gcash ka na ngayon, dyan Gcash ko, bibili akong bagong sombrero. Bukas, gusto mo ngayon din eh. Mo ko hinahamon ha. Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Obvious man. Tanga ka ba? Kung dyan tanda-tanda mo na, engot ka pa eh. Ma'am, si Inday Sara man lang ang may confidential funds. Paano niya i-audit ng confidential funds si VP Sara at si Binay? Sinabi na yan eh doon sa Congress nung nakaraan. Sabi sa Congress, bakit may confidential funds si VP Sara? Bakit si Rene Robredo wala? Alam na ng taong bayan yan na si Inday Sara may confidential funds. Di ba, Bella Gutib? Bella Gutib dyan sa Abu Dhabi? Abu Dhabi ba o Dubai? Salamat sa iyo ha. Si Inday Sara kaya siya may confidential funds kasi binigyan siya ng confidential funds. Tanga. Ang mahirap nun, kung may confidential funds, si Binay at saka si Robredo, nang wala namang binibigay sa kanilang confidential funds. Alam nyo ba kung gaano kabobo si Leni Robredo? Ha? Ito, mabilis lang. Gaano kabobo si Leni Robredo? Tuwan-tuwa siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi, ang laki daw ng savings ng Office of the Vice President. Ang laki daw ng savings. Ang laki daw ng savings. Tuwan-tuwa siya sa sarili niya. Meron daw siyang savings na ibabalik sa National Treasury. Nakatipid daw siya. Tanga. Bobo. Inutil. Hindi pwede yun. Pag binigyan ka ng pera para gastusin mo sa trabaho mo, sa taong bayan, gastusin mo yun. Kapag binigyan ka ng pera at hindi mo ginastos yung pera na yun, putang ina niya, ibig sabihin hindi ka naging epektibo. Bobo. Hindi ka naging epektibo. O, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. O, yung pera na ibinigay sa'yo, magpakain ka ng 100 bata. Ito yung pera, 100 bata. Ngayon, putsang inang yan, meron ka ng pagkain para sa 100 bata. Ngayon, meron ka pang natitirang pera. Yung natitirang pera mo yun, pwede ka pang magpakain ng another 100 na bata. Oh, anong gagawin mo? Eh, yung pera na yun para sa pagpapakain sa mga bata. Sa sobrang tanga mo, pinakain mo 100 lang. Tapos yung tira, ibinalik mo. Oh, eto na oh. May sukli ako, nakatipid ako. Gago, hindi trabaho ng opisina ng gobyerno magtipid.
Ang trabaho ng opisina ng gobyerno, kung magkano yung pera na ibinigay para sa serbisyo na ito, gagamitin mo yun sa serbisyo na yun. Bugok. Sino may sabi magtipid ka? Di naman trabaho ng kahit anong ahensya ng gobyerno magtipid. Kaya nga kayo humihingi ng pera sa gobyerno para gamitin ninyo sa serbisyo ng opisina ninyo. Kapag yung pera na binigay sa inyo hindi nyo nagamit, ibig sabihin hindi ka naging epektibo sa trabaho mo. Tanga. Ganun yun. Kaya nga, sabi nga, ano yung hinaan nila? 11 days, 125 million. Meron akong nakausap na USEC. DFA ha? DFA. Minsan daw, isang araw ginagastos nila 200 milyon eh. Isang araw. Paano? Kapag malapit na daw matapos yung taon, may pera pa sila. Ang ginagawa daw nila, ipinamimigay nila yung pera na natitira sa kanila sa mga benepisyaryo noong mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Siyempre, OFW nga din natural sa ibang bansa. Ipinangtutulong nila sa mga mga beneficiaries, sa mga pamilya ng mga OFW. Minsan daw 200 milyon, 300 milyon. Tapos dito nagtataka kayo 125 million. Sabi ni Jenny, Boss D, I'm trying to send you through here but won't go through. I try your GCash. Yes. Troubleshoot the problem and try GCash. Thank you very much in advance. You're amazing. Ganun po yun, okay? So, yan ang problema. Ganun kabobo si Leni Robredo nung siya ay Vice President. Yung pera na ibinigay sa kanya, hindi niya ginagamit lahat. Meron siyang savings. Mali-mali po yun. Hindi pwede yun. Kailangan lahat ng pera na hiningi mo, gamitin mo. Hindi mo trabahong ibalik yan sa National Treasury. Dahil po, Ay, thank you very much. Grabe naman. Send 5K. Kala ko naman nag-send ng 5K. Ito mas si Jay Gulatigo. Fake news ka. Oh, really? Pucha, nag-i-English si si Anharot Ma'am Jenny, try bigger amount para it will go through. Wow. Mayaman yarn. Konyo Francis yan, si Anharot. Amoy Francis yan. since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Katulad niyan, si Carol P. Carol P. Anong pangalan mo ulit? Linawin natin na maigi. Si Karil. Karil. Putsang ina, Karil. Lagi nagpapakulay sa'yo si Karil, hindi mo kilala. Oy, Karil, maraming salamat sa'yo. Karil P1N, dyan sa Amerika mabuhay. Kapalakpakan natin. Ganyan ang ganyan. Standing ovation yan. Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education? Yes, ma'am. And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education? So, dito, tinan mo sinayang mo ang oras mo, kapunan. Kaya ka nangangawit kasi walang kakwenta-kwenta yung mga tanong mo Alam na ng taong bayan noong 2022, 2023, 2024, 2025 hanggang ngayon. Alam na ng taong bayan na bukod tangi si Inday Sara na head ng Department of Education na gumamit ng confidential funds. Saan niya ginamit yung confidential funds na yan? Para masawata ang mga NPA. Kasi yung mga NPA, dahil hindi na sila makapenetrate sa mga kolehiyo, doon na sila ngayon sa mga elementarya at saka sa mga high school. Doon na sila ngayon nagtatanim ng ideolohiya para pagdating ng kolehiyo, boom, bukas na yung kanilang mga utak. Bibigyan mo na lang ng baril. Makikipaggera na yan sa gobyerno. Ayun yung mga pinipigilan ni Inday Sara. Ganun din nung siya ay nasa Office of the Vice President. Kaya nga, hinihingi niya kay Bongbong Marcos noon Hiningi niya kay Bongbong Marcos noon na ilagay mo ko sa Department of National Defense. Kasi puta talagang gusto kong ubusin yung mga NPA na yan. Gusto talaga niyang ubusin yung NPA. Yan ang problema. Marami mga kaibigan na NPA na kaibigan nitong kasama nito dyan sa loob ng Senado ngayon Kaibigan, hindi ko sinabi NPA. Baka sabihin nyo, red tagging na naman yan. Kaibigan. So, Diyos ko Lord. So, si Inday Sara may confidential funds. Ibinigay ng gobyerno. Nasa budget ng Pilipinas yun. Tapos, nililiquidate niya sa COA. Buti sana ko hinahanap ng COA. Oy, asan na yung wala po kahit na anong resibo, kahit na anong papeles, wala pong ipinakita ang Office of the Vice President patungkol dito sa confidential funds na yun. Delikado yun. Pero, kung may pinakikitang resibo, ibig sabihin, ginastos. Nagamit. Pakahina naman itong mga to.
Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay dating Secretary Duistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po. At sino sa tatlong ito? Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd? Takin mo yan ng tinatanong mo. Alam na ng taong bayan yan eh. Para may maibalita yung mainstream. Si Inday Sara lang ang inaudit ng COA dahil siya lang ang may confidential funds. Mga tanga, alam na namin yun. For how many years already, alam na namin yun. Bukod tangi si Inday Sara ang may confidential funds. Nakumbinsin nyo ba kami na ninakaw niya yung confidential funds na yan? Hindi. Bakit? Nililiquidate niya eh. Nililiquidate niya. Ibig sabihin, may mga resibos siya, hindi lang tinatanggap ng COA dahil hindi nasasatisfy yung requirements. But may nililiquidate, ibig sabihin na gamit, hindi ninakaw. Ang iya kayo. Bobo nyo naman. Ang inaudit mo for confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. And could you tell us, how much was the confidential funds of the Vice President that you said you audited? May I-clarify po kung anong office po yung tinutukoy. Office of the Vice President. Sa Office of the Vice Ay, salamat Maraming salamat kay Madam Rowena Alamera, Rowena Llamera, 3364. Boss Dada, darating po si BP sa Zurich, Switzerland sa August 7. Venue po sa Platz Promenade. Diyan sa may 5,800. Ang dami ha. Oy, diyan sa Zurich, pupunta pala si Inday Sara diyan. Oh, sige, pagka nakita niyo si Inday Sara, sabihin niyo kamusta ha. Sabihin mo kung nagkakalabuan na sila ni Man Scarpio, nandito si Boss Dada. Willing akong mahalin si Inday Sara at tanggapin siya ng buong buo. Oo, kahit isama niya ng buong pamilya niya, tatanggapin ko siya. President po, ang kanilang naging confidential fund ay from the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 ay... Anyways, so itong balita na to ay para lang sabihin sa ating lahat na si Inday Sara lang ang may confidential funds na alam naman na natin lahat yun. Alam na namin yun, ma'am. Alam na namin yun. Oh, eto pa, kita mo. Sa sobrang bulok ng nitong prosecution. Sa sobrang bulok at pangit ng kanilang kaso, wala silang kaso. Kaya kung ano-ano ng mga pinagsasasabi nila. Gusto nila ng media mileage, gusto nila ng soundbites. Oh, mahilig sila sa soundbites. O kaya nakita niyo yung isang abogado nila yung tumutuloy sipon, yung mas makapal pa yung makeup kaysa sa utak niya. Kaya ang bagal niya magsalita para matagal yung camera sa kanya. Kung ikaw ay tatanungin, anong masasabi mo? Ganun siya. Sino yun? Sino yung abogado na yun? Si Ligutan? Ang inang salita yan. Bawat salita humihinto. Akala mo nag-i-stop dance eh. Bobo. Tangina niya kasi gusto nila matutukan yung mukha nila, yan na lang yung pagkakataon nila para para makita sila eh. Ito din si Kapunan, gusto niyang tumatak siya sa tao. Walang tumatatak dun sa mga tanong niya eh, dito sa mamang ito. Dahil lahat naman ng tanong nila at sagot, alam naman na ng taong bayan yun. So para may soundbites, para ma-pick up ng mainstream media at magkaroon ng mga meme, meron siyang yung mga andilim, si Pikit. May mga ganun pa silang pautot. Kung talagang maganda ang kaso ninyo, dumirekta na kayo doon sa ebidensya. Si Mary Grace Piatos, hindi siya totoong tao. Si Mary Grace Piatos at si Inday Sara ay iisa. Ninakaw ni Inday Sara yung 70,000. Ang ina niya, magnanakaw ka lang 70,000 pa. Hello? Hindi ba naman kayo mga tanga? Sinasabi nila si Mary Grace Piatos daw at si Inday Sara. Paano nangyari yun? 70,000 lang? Putsang ina. Sabi ninyo, bilyon ang pera ni Inday Sara sa bangko. Tapos 70,000 pag didiskitahan niya. Ang ina mga logic niya, mga walang alam talaga eh. O buti nga daw, sabi wala si Tinamuran. Wala si Binibi Rocha. Wala siyang German na ginamit diyan, si Sip Houghton. Wala. Buti nga mga pangalan na ginamit niya, mga ganyan. Kapag ako talagang gumamit ng mga pangalan niya. So, dahil wala silang ebidensya, wala silang magandang sasabihin dito, gumagawa na lang sila ng eksena. Kung maganda talaga kaso ninyo, diretsyo nyo na kagad doon. Ito yung pinakamalakas. Dito na natin daling kagad. Bakit pa kailangan balik-balikan pa yung mga issues na yan para magpropaganda? Hindi na yung tumatalab sa taong bayan. Napakahina nyo naman. So, yung pinaghandaan nyo ng ilang taon po, ito,
11 days na yung hearing, wala pa rin nangyayari. Si Tio Paeng, wala pa. Oo. Oh, si Pining Garcia. Oh. Pogi mo talaga, boss, di watching in Thailand pag ganyan yung mga comment eh. Sumisingkit ako pagka ganyan. Hindi ko tuloy mabasa yung pangalan ni Maricar Sanchino eh. Boss D, PI talaga mga yan. Ano yan? People's Initiative ba yan? Ha? Oh, sige, tinan nyo kung anong gagawin dito ni Kapunan. 4-5. Si Kapunan kamukha ni no? Pag tumala tayo na, magagalit sa akin kaibigan ko si Topacio. Pag tumanda si Topacio, ganito mukha. Attorney Topacio, ikaw ba yan? Hamdulillah Madrid. Mabuhay ka dyan sa Saudi Arabia, mabuhay. Di ba? Kamukha ni Topacio pag tumanda. Pag tumanda si Topacio, ganito. Lagyan mo bigote. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Mali pa yung basa, puta. Ang laki na nung salamin. Hindi pa sumusunod sa script. Ang laki na nung salamin. O, tangina, ang lapit na nung binabasa. Hindi pa nabasa. Anong pangalan? Binano pa siya. Kinote siya. Narinig ninyo yung nasa likod niya. Narinig niyo. Ulitin natin, ha? In the name of Odi or Andy C. Lim for In the name of Odi. Or Andy. Pwede ba yun? Or Odi or? Pwede ba yun? Putang ina ko, ano yung nakalagay? Yun yung basahin mo. Pwede ba yung multiple choice yan? Ang tanong, isa lang ang sagot. Puta, naglagay siya may or. Dalawa sagot, magulang. Odi or Andy. Sabi niya Odi or Andy. Ano ba talaga? Si Odi or si Andy? Puta, nagkamali siya. Hindi siya sumusunod sa script. Makita niyo may sisigaw. Andy. May gumanon. Kasi script talaga nila yan. 50,000 pesos. Andy Lim, may sumigaw. Si Chua yun, yung bobong abogado, yung 3 take. 3 beses nag-bar exam. Andy Lim. Naalala niyo, oo nga pala, ito na pala yung yung script ko. Andy Lim. Tinan niyo. Andy Lim. Pucha, nakuha niya. Nakalimutan niya, may script pala sila. Ito na pala yun. Andy Lim. Ito nga yung sinasabi ko, pag nagpatawa ka, kailangan medyo mukha kang nakakatawa katulad ni Boss Dada. Pero kung ganyan ang mukha mo, magjo-joke ka, hindi ka nakakatawa, nakakatakot ka. Andy Lim! Yun yung punchline. Putangina niyan. Ang witty kaya nung mga pangalan ng mga asset ni Inday Sara, natatawa nga ako eh. Yung mga asset niya, ang titindi ng mga pangalan. Putsang ina, si Samsung, si Xiaomi. Hindi kami nainis. Sa totoo lang, kasi alam namin, pagdating sa mga ganyang bagay, lalong-lalo na kapag kapabuya, pagka mga asset, talagang alias Komang. Ganun nga tawag niya, alias Nuno. Alias Panot. Di ba ganun nga yung mga pangalan ng mga walang iya kayo. So dun yung punchline niya, Andy Lim. Tas sila lang yung tumawa. Tatatlo sila. Buti pa dito, dami tumatawa eh. Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim. Kailangan mo pa sabihin yan? Kaya ko pala hindi mabasa kasi ang dilim. Putang ina niyan. Paano madilim? Ang liwaliwanag. Ang laki pa ng salamin mo. Ang laki pa ng mata mo. Pucha, yung mata mo kasi laki ng kasi laki ng dating 5 piso. Hindi mo mabasa? Madilim? Putang ina niyan. Kailangan mo spotlight. Anak ng tinapay. Kung ako si Jesus Cordero, sabihin ko dito, madilim pa, lagay na yan. Doon ka na sa ilaw magtrabaho. Gusto mo idikit ko sa ilaw? Tangina niyan, 4 na yung mata mo, hindi mo pa makita. Ako mapagalitan ko, pwede ba natin itigil yung mga ganitong kachipan? Pucha, nag-abogado kayo para maging cheap? Di naman kayo si Vice Ganda? Kung talagang meron kayong magandang kaso at ebidensya, hindi nyo na kailangan ng mga ganito. Nakikita nyo ba si Powa na nagjo-joke na ganyan? Nakita nyo ba si Powa? Magalang lagi si Powa. Sabi nga ni Powa, binibigyan ko na nga kayo ng leeway eh. Diyan sa mga pinagsasasabi ninyo eh. Pero putang ina, wag nyo naman gawing katatawanan tong impeachment. Kung ako si Jesus Cordero, yung sasabihin ko eh. Wag nating gawing katatawanan ito. Hindi ko kailangan ng mga yung mga punchline nyo na ganyan. Kung gusto mo mag-punchline, doon ka sa punchline. Mag-comedy bar ka. Hindi ka naman yata abogado, nagpapatawa ka, di ka naman nakakatawa eh. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Merong nililiquidate. Mali lang yung date.
Mali lang yung date. Pwedeng i-correct yun? Pwede. Is it reconcilable? Yes. Is it debatable? Yes. Di ba, Fel? 1224. Thank you very much. Ikaw talaga, Fel, 1224. May tinataguan ka talaga. Hindi ikaw si Fel, eh. Yung picture mo na, hindi ko makakalimutan niya. Malapit ang puso ko sa'yo, eh. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. Di ba? Alam mo na, alam na nila. Kung merong andilim, siguro dahil pikit, tanga. Pag nakapikit, tulog yun, hindi madilim yun. Bobo. Gagawa ka lang ng punchline, mali pa. Sa susunod, pagka kumuha kayo ng Joker, yung medyo bata-bata naman, si OG Diaz, dapat kinuha nyo dyan. Ay, hindi ganito. Lola na to, nagjo-joke pa ng ganyan. Hindi bagay. May mga binabagayan yung mga joke. O, anong sabi ni Powa? I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm just documents reading. It itself. says here. Tangin na, ginagawa mo naman tanga ka eh. Binabasa lang daw niya. Paulit-ulit mong binabasa. Alam naman ng tao eh. Putsang ina, ginagawa mo katatawanan, ginagawa mong tanga yung mga nanonood eh. So, dahil disente si Powa, sino sa tingin nyo sa abogadong dalawa na to, yung disente at yung matalino? Yung tahimik lang. Yung ano lang, kalmado lang. No disrespect but I have to object kasi kinukulayan na nila eh. I mean, hindi naman nakasama sa dinidinig eh. Yung mga ganitong patutsadahan eh. Yung mga ganitong patawa. Hindi naman to comedy bar eh. O, gaganunin ko yan eh. Oh. And No, counsel Your can Honor, refer. It says andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. I think you know my point. Alam nyo naman kung ano yung ibig sabihin. Matalino ka, bugado ka. Pero kailangan i-deliver niya yung yung script. May script sila eh. Kailangan niyang i-deliver yun. Andilim kasi nakapikit. Yun yung punchline eh. Kaya lang, putyang ina, corny. Hindi man nakakatawa. Alam niyo kaysa magpatawa kayo, mas inuuna nyo pa kasi kapunan yung magpatawa eh, kaysa dun sa patunayan na may ninakaw si Inday Sara. For the past 11 days, dun sa unang article ninyo, doon sa grave threat, wala kayong napatunayan, nagmukha kayong tae doon. Tapos ngayon, dito sa confidential funds, sa sinasabi niyong pinakamalakas na barahan ninyo, putya, nagpapatawa kayo. Kung talagang alam nyo na kaya nyong idiin itong kaso na to kay Inday, sana direct to the point na kayo, wala ng mga ganyang paligoy-ligoy. For the past 11 days, hindi pa kayo nakakapuntos. Paano? Puro kayo pasikat. Tanginan yan, hindi naman kayo mga artista. Mukha kayong mga taga-Regal Shaker. Putya, gusto nyong may soundbite, gusto nyo interview dito, interview dyan. Focus kayo sa kaso. Focus kayo sa sa certainty of conviction. O ni Inday Sara, hindi yung sa mga soundbites. Like patiting, that's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pikit. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Okay? Alam naman niya pala, yes. I think you know what the counsel for the defense is talking about. Ang sagot niya, yes. O, ba't mo pa rin ginagawa? Puta, nung una nagsalita ka, pinake news mo si Ping Lacson. Sabi mo, mahilig maglaro ng ibon si Ping Lacson. Nag-apologize ka dahil fake news peddler ka. O, tapos ngayon, eto naman. Alam mo naman pala na mali nung sinabi ni Chis Escudero, yun, I'm pretty sure you know what the counsel for defense is talking about. Ang sagot mo, yes. O, ba't mo pa rin ginagawa? Putang ina yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Imbis kasi mag-focus doon sa ebidensya, ipakita sa taong bayan, puros pamidya. Pero ang galing ni Chis magaling man talaga to si Chis. Kasi kung kung ito si Gatchalian na nandyan, putang ina wala. Putang ina niyan, imagine mo walang objection overruled, sustained. Walang ganun yan, walang alam yan eh. Pucha yan. Alam mo ba yung upuan niyan? Butas na. Proceed accordingly. Okay, Alejandro A. Pikit, P-18. Diba, pwede mo naman sabihin eh. Pikit, Mary Grace Piatos, Andilim. Di ba, ba't kailangan mo pang i-highlight? Alam naman ng tao yun na hindi naman pangalan talaga ng mga totoong tao yan. Those are, names yan ng mga informants. Magulat ka, mayroon pang pangalan dyan, Kapunan Pangit. O, gano'n magugulat ka, sino to si Kapunan Pangit? Ikaw yun. Di ba? Mahina ang kanilang kaso, mahina ang kanilang ebidensya, kaya nagre-rely na lang sila sa media mileage. Alam naman nila na hindi nila mako-convict si Inday Sara. Dito, COA failed to specify. Ayan na, COA failed to specify confidential activities funded by cash advance. Pakinggan natin to. Tell us, Mr. Witness, what were your findings, if any, in relation to the audit of
the Office of the Vice President's fourth quarter confidential funds liquidation? Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that, una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po Malinaw hindi compliant. Ibig sabihin, nagpakita sila ng dokumento, hindi satisfied yung BIR. Nililiquidate nila. Pag nililiquidate mo, ibig sabihin, ginamit mo, hindi mo ninakaw. Ha? Klaro yun ginamit, hindi ninakaw. indicate ng OBP yung kanilang specific O nga naman. Kaya pala, sinasabi ni Kapunan na ang dilim. Ang dilim ngayon, walang... Ano nagpapakulay? Napakadilim. Ba't ganon? Ano nangyayari? confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. Opo. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila. Oo, sabi ni Diego Latigo, paggabi pala makulay. Hindi. Mas makulay sa umaga. Sa umaga na tayo ulit. Ng kanilang cash advance. Your Honor, for easy reference, we are flashing these particular portions of the document being referred to by the witness. Ano pa, Mr. Witness? Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Can you remind us, ano-ano itong mga dokumento na dapat sinubmit ng Office of the Vice President? Ay, salamat. Salamat naman. At buti na lang nandito si Uncle's Rides. Uncle's Rides dyan sa Canada. Mabuhay ka, Uncle's Rides 2151. God bless you. Liquidate for confidential funds. Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance which include Ayan na, si Sakura-chan. Ay, si Sakura-chan, talagang malupit yan. Good morning, Boss Dada. Naka-live po pala kayo. Oo. Alive na alive, Sakura-chan, dyan sa Amerika. Hindi magpapatalo mga Amerika sa Canadian? Oo, mga Amerikano yan eh. the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency, quarterly accomplishment report at yung proof of submission to the Office of the President, the Senate President and the Speaker of the House, yung certification po ng accountable officer on the utilization of the confidential fund, yung designation ng special disbursing officer in case the head of the agency ay hindi po yung SDO, yung specimen signatures po noong signatories ng documents, yung fidelity bond po, yung certification from the agency accountant na walang unliquidated cash advances, yung SDO. At yun po. At sinabi mo earlier na At yun ito, po pala yung documentary evidence of payments. so these are the documentary evidence required. Sinabi Ayan sabi dito, hindi daw na specify. Hindi daw na specify ng Office of the Vice President yung confidential activities. Hindi talaga pwede confidential nga. Sino ka? Sino ka para sabihin ko sa'yo yung confidential activities namin? Hindi pwede yun. Confidential nga Di sana hindi na tinawag na confidential funds yan. Public funds na sana tinawag dyan. Kaya ang confidential funds yan, dahil gagamitin yan sa mga confidential activities. When you say confidential activities, hindi mo pwede malaman yun. Merong level of clearance para magkaroon ka ng information patungkol dito sa mga transaksyon na ito because it's confidential. At hindi pwede at walang kapasidad ang COA na mag-audit ng mga confidential funds. 0032, maraming salamat sa iyo Wala silang kapasidad na mag-audit, wala silang experience sa mga confidential activities Wala. Ang dapat na na magsabi or dapat na mga nagsasalita dito patungkol sa mga confidential funds and confidential activities yung mga nasa intelligence community. Halimbawa, ako si ISAP, ako sa ISAP. Paano nagli-liquidate si ISAP? Kung paano mag-liquidate si ISAP, paano mag-liquidate si Inday Sara? Ganito dapat ang pagli-liquidate. Kasi ganito nililiquidate ni ISAP yung kanilang budget na confidential funds ng ISAP para sa kanilang intelligence gathering. Si Inday Sara, mali yung kanyang pag-liquidate. Yung may experience lang ang magsasabi na mali yung pagkaka-liquidate niya, di ba? Jenny Park, dyan sa
Diyan sa Korea. Good morning, Boss Dada. Kakapasok lang ng live, nakikinig lang o makinig ka lang para sumaya ang buhay mo, hindi ka maburyong. Yung mga yung mga marunong sa mga intelligence, sila lang ang dapat kumbaga sila yung may reputasyon. Hindi competent ang COA na mag-distinguish whether mali ito or tama ito. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Earlier in your testimony that there were discrepancies and insufficiencies in this document submitted. Yes, ma'am. Ano pa ang observation mo, Mr. Witness? Yung pangatlo po, yung disbursement voucher po ay, yung approval portion ng disbursement voucher ay, actually yung, katulad nga po nung nasabi ko kanina, yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the fiscal and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa fiscal and financial plan, yung cash advance ay 44th quarter of 2022. Ulitin natin na inconsistent. Is it reconcilable? Yes. Marami ang mayroong notice of disallowance. Hindi lang po Office of the Vice President. Even the Office of the President, meron silang notice of disallowance. Remember, yung hindi pa binabayaran sa kanila, binigyan nila ng pera yung isang ahensya. Kasi yung ahensya na yun, hindi pa nila binabayaran yung Office of the President. May nahanap na ng COA kung nasan yung pera na yun hanggang ngayon. Hindi pa nakiklear ng Office of the President yun. Ito nga si Inday Sara, may pinapakita ng mga dokumento eh. Meron siyang nililiquidate. So, ibig sabihin, she's trying to settle it. Ang problema, hindi nga lang masatisfy itong COA. Thank you very much, Rukai Tsuji. Rukai Tsuji, salamat sa iyo dyan sa Japan. Okay. Ano pa? Meron pa ba? Yun lang po, ma'am. Merong mga sanyamit rin sa yung mga acknowledgement receipts. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Utangin na niyan. Nagtanong ka eh. Meron sinagot sa iyo, merong mga sinabintay sa iyo na acknowledgement receipt. Pakiulit po ng tanong. Wala pa. Ikaw sumagot eh. Tinanong mo siya. Pinaulit niya yung tanong. Tapos ang sagot mo wala pa. Hindi pa siya sumasagot ng wala pa, ikaw yung sumagot na wala pa eh. Utangin lang yan, ang klaseng abogado to. Yan. Ito ang pinagmamalaki ninyong abogado. Lutang. Ulitin natin. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Ang saklap. Ito yung mga pinagmamalaki nyo sa amin. Mai-impeach Inday Sara sa ganito, mali-mali. Ayan ang linaw-linaw Merong mga sanyamit rin sa yung mga acknowledgement receipts. Mr. Witness? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Wala pa. Sa quarter na to, wala pa. Okay. Wala siya sinagot. Tinanong mo siya kung merong mga acknowledgement receipt na isinumiti sa'yo. Ang sagot niya, pakiulit nung tanong. Ang tangin lang yan, wala pa. Ang sagot mo, wala pa. Anong wala pa? Wala siya sinagot na wala pa. Ay, nakmantokwa to si Engkanto rin yung utak nito eh. Ngayon, in the last page of this, Walang hiya na yan ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Ayan magpapakita kami ng ng mga tao o testigo na yung magsasalita dito tungkol sa manner ng confidential funds. Taga-COA. So, ito na yun. Anong sabi ni Lacson? May staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi nyo may present? Yung COA po. Yung COA. So, yan na yun. Yan na yung competent witness nila. They will be the COA one is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. COA is not competent to handle confidential funds. According to Ping Lacson, kakampi nyo na yan. Hindi competent si COA na magpresenta ng mga bagay-bagay patungkol sa confidential funds. Ano pa? Somebody, Your Honor, meron po kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na Dapat ganun. Ulitin natin somebody like that
Yung dapat mga retired military officer, retired ISAP, retired intelligence officer, dapat siya ang ipatawag nyo rito at ipaliwanag niya kung papaano yung sistema patungkol sa pagliliquidate ng confidential funds at kung papaano yung proseso ng confidential intelligence. Paano to kinukuha, di ba? Paano binabayaran ito? Cheque ba? Cash ba? Natural cash. Kasi nga, hindi, mga totoong tao yan, alias man lang yan. So, cash talaga yung binibigay dyan. Kaya nga nagwi-withdraw sila ng cash sa land bank eh. Kasi cash yung mga ibinibigay dyan. Yun. O, ulitin natin sabi ni Lacson. Alam. Time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi Mag-i-explain ng manner ng confidential funds. Tapos, wala naman siya hindi naman siya membro ng military. Hindi naman siya membro ng intelligence community. Paano niya ipapaliwanag yun? So, itong COA na ito, paano niya sasabihin na hindi nagamit sa tama yung confidential funds ni Inday Sara? Kaya nga doon sila nagkakaroon ng miscommunication. Sila Inday Sara nagbibigay ng mga dokumento, may mga hinahanap yung COA na hindi nila dapat hinahanap to begin with. Because it is supposed to be confidential. O confidential nga po, parang MOOE nga ng mga congressman na liquidation by certification. Tatanungin mo sila, saan mo ginamit yung pera mo? Pengi ako resibo. Sasabihin niya, ano resibo hinihingi mo? Para ma-liquidate, i-liquidate, kailangan lang namin ng certification. Tanga. O, di ba? Yung mga ganyang bagay. may staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi nyo may present Yung COA po. They will be the COA ones is not a Yan ang sinasabi ko eh. Chua 3 beses ka kasi nag-exam eh. 3 beses ka nag-exam. The Gonzales family. Salamat, The Gonzales family dyan sa Europe Oo, 3 beses ka kasing nag-bar exams. Bagsak ka. Kaya hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni Ping Lacson eh. Oo. Ito, okay lang eh. Okay lang kung halimbawa si Risa Ontiveros, di siya abogado. Nahihirapan magpaliwanag si Marcoleta kay Risa Ontiveros kasi hindi siya abogado. Pero ang mahirap, yung pinapaliwanag mo sa abogado, tapos hindi pa rin maintindihan ng abogado, malaman-laman mo, 3 beses pala nagbumagsak sa bar exam. Kaya naman pala pulpul. Kaya naman pala gunggong eh. Kasi, kaya naman pala hindi marunong. Putaragis yan. 3 beses pala bumagsak yan. Walang hiya na yan. Kaya anong masasabi ni Anong masasabi ni si Sal Panelo? Pakinggan natin anong masasabi ni Sal Panelo patungkol sa kanina. Alam niyo naman si Sal Panelo ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Walang tama kay Sal Panelo. Lahat mali. Siya lang ang tama. Kaya pakinggan natin anong sasabihin ni Sal Panelo. Legal Counsel Attorney Panelo, Salvador Panelo, sa naging pagdinig kanina ng impeachment court. Mga kababayan, kasama natin ngayon si Attorney Sal Panelo. Attorney, day 11 po ngayon ng trial, confidential funds po yung issue. Ano po ang yung major observations po sa pagdinig ngayong araw na ito? Mukhang talagang hindi na puprobahan ng prosecution yung demanda nila na may irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi according to this witness, ang sinasabi niya, walang mga official receipts sa pagbili ng mga furnitures, gamot, mga food siguro. Teka muna. Kung kailangan yung mga nabili, walang resibo, pero may acknowledgement receipt. Meaning, pag ang acknowledgement receipt means na sinasabi mo na talagang nabili yung mga items na yon. Kung naroon ng mga items, wala silang sinasabi na walang items. Ibig sabihin, talagang bumili. At saka, ang issue daw doon, Attorney, doon kaugnayan nun sa confidential fund operations, yung mga lamesa, yung mga gamot, yung mga upuan, tables and chairs, parang ganun yung tinatanong ng auditor ng COA na sumuri doon sa mga pondo ng OVP at DepEd. Number one, unang-una, kaya nga confidential hindi mo maaaring sabihin sa kanila yung mga plano mo. Kasi pag sinabi mo yon, hindi na confidential yan. Pangalawa, kahit na you use your common sense, most likely kailangan talaga nila yun. Kung halimbawa, magre-renta sila ng safe house, kailangan mo ng furnitures, bibili ka ng furnitures. Kung may magbabantay doon, may caretaker doon, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo rin ng medisina. Sintido ko mo lahat yan Isa yun. Number two, sinasabi ng witness na cash advance on a particular date, pero ginagastos ng kinukuha after. Parang may discrepancy sa date. Regardless, kahit pa yung date mo ng pagkuha ng cash advance at yun na ginamit mo after, ginamit mo pa rin. Ang importante, ginamit mo saan? Yun, yung kanina ko pa pinapaliwanag. Ang galing mo talaga, Sal Panelo. Ang husay mo talaga. Yun ang importante. Ginamit, nililiquidate. Ang mahirap, kumuha ng pera, flood control, tapos putangin na pagpunta mo, wala yung flood control. Yun ang masama.
Yun ang masama, yung mga pagnanakaw sa flood control. Pero ito, may nililiquidate eh. Ang ganda nung sinabi niya, bakit kailangan ng tables and chairs? Kumuha ng safe house. Putang ina niya, natatayo ng tao doon? Doon mo i-house yung mga asset mo. Hindi sila hihiga sa kama? Hindi sila uupo? Ano yung mga paniki sila? Sasabit lang sila, nakatiwarik sila, matutulog sila, ganun? Siyempre, kailangan nila mga muebles. Ngayon, tatanungin mo, bakit kayo may muebles? Confidential funds ito. Wala, labas ka na dun. Putang ina ka, wala sa clearance mo, it's above your pay grade na malaman mo kung ano yung mga pinaggagawa namin. Bakit may gamot? Paano? Siyempre, may mga operasyon. Malay mo ba kung yung si Mary Grace Piatos nagtatae? Siyempre, bibili ng gamot yan. Halimbawa, may medicine cabinet sila doon. Anong walang laman yung medicine cabinet? Bibili ka ng mga gamot para may laman yung medicine cabinet. Tama? Lalagay mo doon, asin, bawang, ganun. Walang hiya na yan. Lahat yan, pwedeng gamitin. Ang ganda ng paliwanag dito ni Sal Panelo. Common sense. Ikaw bilang COA auditor, hindi mo na pwedeng tanongin. Importante, may acknowledgement receipt. Yung acknowledgement receipt na yon, ibig sabihin, natanggap itong pera na ito. Hindi ninakaw. For a purpose na talagang para doon. Pag yan ginawa mo ng gano'n, wala pa rin anomalya. Ngayon, sinasabi ng testigo, hindi na kasi sinasabi kung exactly ano yung purpose. May problema ka nga doon, hindi mo dapat sabihin yun kasi nga confidence. You're trying to get information from these people, enemies of the state, yung mga nag-try doon sa mga kalaban mo. Kung sasabihin mo, magkakaproblema ka. Sapagkat, malalaman ngayon ng mga kalaban mo kung paano nila sinisira ang grupo nila. Kaya sa tingin ko, wala akong nakikita hanggang ngayon. Wala silang napuprubahan na naging irregular ang paggastos ng pondo. Kailangan kasi, ang ipapakita mo doon, yung resulta. Ano yung ibig ko sabihin? Ang purpose ng confidential funds is to destroy your enemies using that funds to buy information from your enemies who will betray. Ang ganda nun. Na-pick up ko yun. Galing ko talaga. Hindi, ang ganda sinabi ni Sal. Noong panahon ni Pangulong Duterte, malaki ang ginastos nila ni Pastor Apollo Kibuloy para para maubos ang mga NPA. Ngayon, kung gumastos na si Pastor Apollo Kibuloy ng 3 bilyon, tapos gumastos din ang gobyerno natin ng milyon, daang milyon to operate etong mga NPA, information campaign, information drive, intelligence gathering. Kung ang dami na nilang perang ginastos, tapos nung panahon ni Pangulong Duterte, napakarami pa rin ng NPA. Ayun yun. Palpak yung paggamit mo ng confidential funds. Palpak yun. Ganun yun. Pero kung gumastos ka ng ganito kalaking pera, nakita mo yung mga NPA, sumusuko sila. Nakikita mo yung mga NPA, nangangamatay sila. Nakita mo yung NPA, hindi na sila nakakapag-recruit sa mga eskwelahan. Ibig sabihin, successful ka, mga bossing. Palakpakan. Ilagay natin kay VP Sara. Noong panahon ni VP Sara, may confidential fund siya at ginamit niya ito para labanan yung komunismo. Diba? Joffrey Andy Bongat. Salamat sa Taiwan. Diba? Si Inday Sara, ginamit niya yung pera para labanan yung mga komunista. Tapos, nakita mo, ang daming komunista. Ang daming nagre-recruit sa mga kolehiyo. Ang daming nagre-recruit sa mga eskwelahan, high school, elementary. Yun ang dapat mong questionin. Inday Sara, saan mo dinala yung confidential funds mo? 150 million yan, ginamit mo para maubos ang mga komunista, tapos ang dami pa rin komunista. Ninakaw mo yan. Diba? Charles G. Diba? Maraming salamat sa iyo. Katulad na lang ng flood control. May budget para sa flood control. Tapos bumaha. Putang ina niyan. Hahanapin mo, nasan yung flood control? Bakit bumaha? Ninakaw niyo yung pera. Ganun yun. Tama? Mali. Ibig sabihin, umano kayo, ginastos nila yung pera na yan. Ubus ang komunista eh. Panahon ni Pangulong Duterte, ubus ang komunista eh. Katulad ngayon, 7 trillion ang budget natin. Bakit walang mga infrastructure, walang kalsada, walang bagong tren, lugmok ang ekonomiya, ang taas ng crime rate, ang daming mahirap, walang trabaho, puta, tas ang laki ng perang inutang nyo, tangina nyo, saan nyo dinala? Ninakaw nyo yan, yun ang agad isipin ng tao, bakit? Kasi umutang ka ng pera para sana mapaganda mo Pilipinas, pero papangit ng papangit, saan mo dinala pera? Pucha, sininghot mo yan? Ganun yun. Yun yung, ganyan mag-isip dapat, walang hiya kayo.
Naging successful yung mga kampanya ni Inday Sara. Kaya nga siya nagli-liquidate ng pera. Ginamit niya yung pera. Ang mahirap nun, yung walang liquidation talaga. Ang mahirap nun yung may flood control, merong infrastruktura, kumpleto, pagpunta mo ron, nakabaon 3 semento lang. Ninakaw yun, ganun yun. Pero ito may resibong pinapakita mali lang yung date, pero hindi naman ibig sabihin, sabi nga ni Panelo, pwede naman na kumuha ka ngayon, sa susunod mo pag inasos, pwede man yun. Yun ang sabi niya, abogado man yun. GMXAM, dyan sa US, laban lang Boss D, BP Sara sa 2028, oo, sure ball na yan. Wala na yan, hindi na yan it's inevitable, panalo na tayo. Ngayon pa lang, kaya nga double time sila sa paninira kay Inday Sara. So yun isipin niyo yung sinasabi ko. Pagka meron kayo nakadebate, yun sabihin niyo. Alam nyo, kung sinabi mo, nagyabang ka, 5,500 flood control project ang natapos natin, tas kinaumagahan, bumaha, tatanungin ka ngayon ng tao. Kala ko ba, 5,500 flood control, ba't bumaha? Ninakaw nyo yan, no? Yun. Yun. Their colleagues. Ngayon, pag ginawa nila yun, like yung NPA, bakit ba nasira ang NPA? Kasi nga, ginamitan mo ng confidential funds So, naging successful ka, bumagsak yan ang titingnan mo. Ngayon, kung gumastos ka ng maraming intelligence funds, confidential funds, pero lumalakas. Thank you very much. Thank you very much kay Nel Millena at saka kay Very Grace 9548. Salamat. Lumalakas ang kalaban ng Estado. Ibig sabihin, hindi mo ginamit yung pera. Binulsa mo. Yan ang nakikita ko. Tsaka may mga discrepancies daw dun sa 125 million na pondo, tapos sa acknowledgement receipt sumobra daw. Pwede may problema pa sila doon. Ibig sabihin, mas naggastos pa. Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Di ba? Nakakahiya. Sobra ng 125, Akala ko ba ninakaw? Nag-abono pa pala ang OVP. Hindi naman pala nagnakaw ang OVP. Mantakin mo, sobra pa yung nila, yung nililiquidate nila, sobra. Ang binigay sa kanila 125 million. May 150,000 na sobra. Ibig sabihin, nag-abono pa ng 150 kay si Inday Sara, mahiya naman kayo. Nag-abono na yung tao, pinai-impeach nyo, samantalang yung nagnakaw sa flood control, putyang ina niya, hindi nyo pinakukulong. Yung mga mali-maliit ang pera, yung mga ibinulsa, itinago sa mga condominium nila. Hindi nyo pinakukulong. Tapos si Inday Sara, nag-abono pa ng 150,000. Yan pa yung hinahanapan nyo ng butas. Ano ba naman yan? Di ba? Parang, Nag-abono. exactly. May discrepancy, may utang ka sana. Kulang yung binigay mong pera. And on the Nag-abono sila. sa pang major takeaway doon, Attorney Sal, binanggit na for the past years, 3 vice presidents, VP Binay, VP Robredo, VP Sara, si VP lang daw ang na-audit na mayroong ganoong pondo, confidential funds, both OVP and DepEd. Anong masasabi Simple doon? sagot lang yan. Sino ba nagbigay sa kanya ng pondo? Ang presidente. Si Marcos Jr. Siya ang nag-offer nun Sino nag-approve ba? Yung Kongreso. Sige, hindi sila tanongin mo. Bakit gano'n? To wrap it up, our day 11, sir, bakit po para sa inyo, nakikita ninyo na ganito ang linyada ngayon ng prosecution against the Vice President? Tapos po tayo sa Article 4, Article 1 po tayo, pinag-usapan natin ang confidential intelligence funds. Ganun pa rin. Wala silang kasi batayan na idemanda mo for an impeachable offense. It shows that there is none. So, ang purpose kasi nila from the very start, sila mo si Inday Sara. So, they will do that. Kahit na wala yung basis, walang ebidensya, they will keep on doing this hanggang matapos para siraan. Ang nagiging problema nila, the more you hit the Vice President, lalong umaakyat ang kanyang popularity. Yun. The more you hit Inday Sara, the more na umaakyat yung kanyang popularity. Hindi ito naka-apekto kay Inday Sara doon sa Committee on Good Government ni Joel Chuang, take 3 sa bar. Ngayon pa kaya, malapit na ang eleksyon, ngayon pa, Diyos ko po, pataas ng pataas si Inday Sara. Baka bago matapos ang 2028, baka magbigti na lahat yung mga magnanakaw sa Pilipinas dahil alam nila hahabulin sila ni Inday. Diba? Ang ganda nung alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ganto-ganto lang to si Sal, pero may sense talaga ito na may sense talaga ito na tao Palakpakan natin si Sal Panelo. Pero anong masasabi pa ni Powa? Kanina nagpa-interview din si Powa. Anong masasabi niya doon sa mga nangyari ngayong araw na ito? Pasok? Acknowledgement receipts. Opo, dahil loose po kasi yan they're separate sheets. So we cannot stipulate based on, I think, around 3,000, 4,000 documents. We really have to protect rin naman po the rights of our client. Although, I think narinig nyo rin naman, na-mention ko rin kanina, na kung pwede lang naman, mag-stipulate na talaga kami. Kaya lang, pagdating doon, we really have to take a hard line. Because syempre, we cannot be, we have to be diligent din in our duties as our counsel. And we cannot risk, Kasi sa dami ng dokumento na yun. Diba? Wala kaming sinasabing 4,000 na na dokumento? 4,000 na mga resibo? Utang ina niyan. Samantalang yung mga congressman, kahit isang resibo, wala. Yung mga nagnakaw sa flood control, kahit isang proyekto na matino, wala. Walang hiya kayo. Tapos, eto, nagliliquidate sila. 4,000 dokumento. Ibig sabihin,
tinatry talaga nila na i-liquidate lahat dahil nagamit nila yung pera. Ganyan kagaling si Inday Sara, kaya naman pala may unmodified opinion inisyo ang COA mismo eh. May bineke or something. I just want to make that clear. Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, diba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento, lalong-lalo na since yung nature nga niya acknowledgement receipts. No? Sir, for fairness lang, kasi kanina tinanong ko yung COSEC, may signature si VP sa Financial Physical Plan and also sa voucher, sa disbursement vouchers. And they asked the significance of the signature. Sabi ni Atty. Tolosa, it ties Sabi ni POA, 4K eh. Maniniwala ako kay POA. Sabi niya 4K, 3K or 4K, sabi niya eh. Vice President to whatever malfeasance they will find in the spending of the confidential funds. Well, sa atin, yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So, we will find out in the coming days. But again, as you... Ayun, ang ganda ng sinabi niya ha. Yung malfeasance, yung misfeasance, kailangan nilang i-prove yun. O, kami naman, kailangan namin depensahan yun. But sa 11 araw, wala pa silang napuprove kahit isa. Lahat ng mga lumabas kanina, lumabas na yun noon pa. At hindi yun proof na ninakaw yung pera. Hindi po yan proof. Kine-question nila. But hindi yan hard na tawag dito, desisyon na ninakaw itong pondo na to. Walang ganun. Yun lang yung gusto nilang palabasin sa Court of Public Opinion. Kaya lang sa cross, patay sila. Kaya sabi ko, antayin natin yung cross ng depensa eh. Representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular, nothing further than that. Diba? Liquidation, whose responsibility is it? Is it the Vice President? That's something that we will have to discuss in the coming days. No? So I can't answer you muna dyan. But you can read the joint circular and you can see naman sino yung mga accountable officers ko talaga doon. Rephrase, sir. How much is the involvement of the Vice President in terms of the... The documents will speak for themselves, sir. I don't want to, again, you're tying me to an answer and I can't answer you because we're delving into the merits. I'm really sorry, sir. Sir, nakabalik na po kasi BPM. Tingnan niyo kung gaano kabait si POA. Tinatanong na siya tungkol sa merits ng kaso. Hindi siya sumasagot. Pero tingnan mo yung prosecution. Kaliwat kanan ng interview. Sa mga interview nila, nanalo na sila. Sa mga interview nila, nagnakaw na si Inday Sara. Sa mga interview nila, pinag-uusapan nila yung kaso. Dapat sub judice yan eh. Dapat dito sa impeachment may sub judice rule eh. Dapat pinagbabawalan ng Senado na magsalita sila patungkol sa merit ng kaso eh. Tingnan mo kung gaano ka-edukado itong si POA. Gaano siya sumusunod sa proseso. Pwede naman siyang magpropaganda eh. Pwede naman niya sabihin dito na wala man ninakaw si Inday Sara, malinis man si Inday Sara, sila yung mga magnanakaw. Pwede naman sabihin ni POA dito eh. Pero hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi hindi naman ito yung laban eh. Ang laban dito, doon, sa korte, hindi sa media. Dahil hindi makapuntos sa korte, itong mga putragis na prosecution, kaliwat kanan ang press con nila. Sa press con nila, sinasabi nila na guilty na si Inday Sara. Galing to si POA. At least kahit papano, dito mo makikita kung ako ang senator judge, makikita ko yung demeanor ni POA versus yung ugali nitong mga prosecution na puro propaganda, wala namang may pakitang ebidensya. Bakit ako boboto na ma-impeach si Inday Sara? Sa loob ng 11 araw ni hindi pa nila nasisira yung reputasyon ni Inday Sara. Yung nirelease na. Ang alam ko, hindi ko masigurado kung nakabalik siya. I think nakabalik na based on the schedule. But again, you have to confirm with OVP dahil hindi na po ako spokesperson ng OVP. I think we always forget that. So I'm not privy to the daily schedule of the Vice President. But pagdating naman po sa communication, it's just updates on our part. Wala namang anything significant dun sa normal updates na binibigay lang namin sa kanya on a day-to-day basis pagdating dito sa impeachment proceedings. Attorney, meron po ba mga pasabog dun sa mga ipinisenta kanina ng testigo at sa mga testimony? Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Diba? May pasabog ba yung prosecution? Sumabog yung kapangitan ni Kapunan. Sumabog yung kapangitan niya. Pero may pasabog ba silang mga para kay Inday Sara? Wala. Yun na rin naman yun eh. Yung mga sinasabi nila noon, yung mga meme nila, yung mga statement nila sa media, same old. Wala namang nadagdag, wala namang nabawas. So, may pasabog? Wala. Alam na ng taong bayan yun eh. So, paano nyo sisirain si Inday Sara doon sa mga bagay na ginagamit yun na sa kanya noon tapos ang taas-taas pa rin trust rating niya? Mahina ang mga utak ninyo, hindi kayo marunong. Identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. How will the defense or how does the defense intend to respond doon sa findings na based on the joint memorandum circular? Attorney, meron itong mga beyond purposes, yung mga acknowledgement receipts and beyond the dates that were supposed to be in the period. Sorry, Chai, but you'll know when we do our cross-examination. You know. Definitely sa cross or even in our evidence in chief kung kinakailangan, meaning if it's our turn. But if we could, but pagdating naman sa cross, we can also ask questions on those matters. Sir, ba't naman sa TV?
Sir, na-share niyo po sa kanya yung decision ni President Marcos na i-allow yung opinion ng mga council? Hindi na po. Because that's all in the news. So I don't share things in the news na meron naman siyang sarili ng news monitoring. So I don't share those things. Wala naman siyang comment, sir. Hindi ko na po na-share. So wala din po siyang comment. Okay. Attorney, to your knowledge, meron pa ba other acknowledgement receipt na may nakapangalan kay Mary Grace Piatos? I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam. Hindi ko naman namin Kasi talagang sobrang, syempre, kilala si Mary Grace Piatos. Kanina doon sa trial, lumalabas sa 70,000 pesos yung nabigay sa kanya compared doon sa mas malalaki pang mga pangalan. Hindi ko po alam kung ano yung surmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think, ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng COA. No? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings di ba? So, ngayon nandito pa lang tayo sa COA, I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pinag-uusapan natin ngayon, it's really just the COA findings. Asawa po kaya siya ni Renan Piatos? I don't want to speculate, ma'am. I don't want to speculate. I don't know her personally, so I cannot speculate. But definitely yung mga ipinakita kanilang ebidensya, testimonya ay kaya natin tapatan yun sa inyong process. Na yung media. Ito na yung mga nag-aral ng broadcasting, nag-aral ng AB English, nag-aral ng mass communication. Ito na yun, mga tanong ninyo, walang hiyaw. Mas magaling pa magtanong sa inyo mga banateros eh. Yung mga banateros, pag nagtanong, yung tanong na matitino, hindi yung ganyan. Si Mary Grace Piatos ba, tsaka si Renan Piatos mag-asawa? Ano, chismosa yarn? Walang hiya na yan. Nag-aral kayo ng lagay ng yan? Tapos, ang liliit ng tingin nyo sa mga vlogger, mas magagaling sa inyo yung mga vlogger, mantakin mo, pumunta ka dyan, tapos ang tanong mo, si Mary Grace Piatos ba, tsaka si Renan Piatos mag-asawa? Putang inang media yan. Happy birthday sa misis ko, Gemma, Salmia. Diyan sa Kuwait, happy birthday sa'yo, huwag kang mag-alala, hindi nang bababa ng lalalaki si hindi nang lalalaki si Cesar. Di ba? O, kita nyo banateros pag nagtanong. O, di ba? Yung talagang hard-hitting. Pag nagtanong, yung malulupit. Tinan mo yung mga tanong namin kay Amy talaga. Tatakbo ka Vice President ni Amy? Ay, ni Inday Sara. O, Amy, pagkadating ng panahon, si Inday Sara, hinabol na si Pangulong Marcos, kapatid mo yon. O, anong komento mo? Ganun magtanong, hindi yung si Mary Grace Piatos ba tsaka si Renan Piatos mag-asawa. Putang ina, media, ganyan ang tanong. Dapat tinatanggal ng trabaho yan eh. Dapat pinagtitinda ng kamatis yan eh. Mga inutil. Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya. No? Because it's just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, diba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya doon sa testimonya na binibigay po niya. Bakit kayo nag-object doon sa Angeline? Sa akin lang naman po, although again, with all due respect to Attorney Kapunan dahil, hindi ko naman po gusto talaga mag-object kung hindi kinakailangan. Yun lang kasi parang nabibigyan kasi ng kulay pag ganung mga pangalan. Although she stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi ang dating sa akin is nabibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So I found the question to be objectionable. If you noticed, medyo malimit lang naman yung pag-object ko kanina. Maraming bagay na sa tingin ko hindi na dapat objectan. At katulad nga kanina, nagkaroon kami ng issue na ang pinapa-strike out ko ay yung sagot. Ang sabi, dapat nag-object ako sa tanong. Well, kaya kinailangan kong iput on record lang na hindi naman kasi talaga objectionable yung tanong, pero yung sagot yung objectionable. Kaya lang ako nag-object na, actually I did object. I moved that the answer be taken off the record. So, may mga ganung bagay, may mga ganung nuances, no? But again, I respect the distinguished counsel, Attorney Kapunan, greatly. So, I think it was an interesting session today. Alam mo, pag naging presidente si Inday Sara, dapat maging DOJ secretary to, si Attorney Powa. Mahusay. Ang galing ni Powa. Hindi katulad ng mga prosecution, take 3 sa bar. Tapos yung isa naman, bumubula yung, hindi nagbabayad ng utang. Bumubula yung laway. Yung isa naman natutulog. Yung abogadong lagi nasa lansangan. Tapos yung isa naman mukhang impacta, nagjo-joke, di naman nakakatawa. Ang ina, itong mga abogado, yan ang mga malulupit. Kaya lang yun nga, hindi pa tayo natatapos. Sir, last two. Yes, Ms. Katrina. Ano yung legal basis for the use of possible aliases sa mga acknowledgement receipts without delving into the matter? Just the legal basis. We're not yet there, so I won't discuss that. That's not covered by the COA witnesses. No? So we're not yet there. I beg your patience. I understand the question, but I beg your indulgence and your patience. Baka dun sa tamang witness natin pag-usapan. So mag-bring up po sa tingnan natin. I'm sure, kasi yan sa mga issues diba? So whether alias ba yun o hindi, yung mga ganung bagay, I'm sure at one point matatakil yan, but I don't want to preempt anything that the prosecution will present, in fairness to them, and I also don't want to preempt our
our own defenses kung sakali man. So ayoko munang itackle kasi dito pa lang tayo sa COA. I think importante and maganda yung natatanong nyo yung mga ganyan actually para maintindihan ng ating mga kababayan na sa ngayon, dun pa lamang tayo sa COA findings. At this will not be the end of it all. No? Marami pang may mga magtetestigo sa prosecution and even on the defense side. Another clarification. What happened during the 30-minute suspension period? We were just comparing the documents because si Attorney Capuna, meaning the prosecution panel, was asking for us to stipulate on a list of documents. And as I mentioned to you last week, kahit na ina-expect natin na mas masalimuot yung itong COA na mga witnesses, kung pwede naman nating paikliin, ready din naman at willing din naman ng defense na paikliin. That's why, ang ginawa lang po namin kanina, before we jumped the gun and just said na we were okay with stipulating, syempre, due diligence lang on our part, kinumpare lang namin yung mga documents sila sa documents namin, kung pareho, at yun ba talaga yung gusto nilang ma-stipulate. And kung nakita naman namin na pareho, we agreed to the stipulation, to the proposal to stipulate. Sorry. Attorney Tolosa said that during the pre-trial, you did not agree to pre-mark this set of documents kung tinatan nyo kanina. Kaya tayo nag-stipulate niyo. Hindi nyo pinag-usapan ng pre-trial. I think both. I think all documents were marked, no, if I'm not mistaken. In fact, some kasama pa dun sa hinabol. Pero wala kasing, we did not agree to stipulate on certain facts noong pre-trial. So, itong sa marking, ang nangyari kasi kaya rin sinasabi na common exhibit, at kaya ko rin sinasabi, kunyari sa acknowledgement receipts, na hindi po siya technically common exhibit. Kasi although maybe pareho yung dokumento, separate po yung marking namin. Meaning yung marking ng acknowledgement receipt nila, meron din kaming sariling mga set of acknowledgement receipts na minarkahan. Hindi yun yung parang common exhibit na isang dokumento, dalawang marking, prosecution and defense. Yung ang nangyari po dito sa acknowledgement receipts, may sarili silang mga acknowledgement receipts, kami rin may sariling set. Pero pre-trial, you did not stipulate talaga. I mean, why? Because there was Ang harot, ano to eh, mani. Wala na, ubos na nga eh. Sarap kaya manood na mag-vlog pagka kumakain ka ng mani. Nakakatalino daw yung mani eh. Kaya lang nakakatigyawat. Kaya lang, hindi ako tinitigyawat kasi walang unggoy na tinatagyawat eh. stipulation needed for pre-trial. Ang stipulation na ginagawa sa pre-trial is stipulation on facts. No? Pagdating sa documents, it's really just marking. Sige lang po. Will you still oppose yung presentation mo when this is offered? Hindi pa namin masasabi kasi sa ngayon, sa PINA pa lang naman yung stage, meaning procedural siya. Compliance lang dun sa PINA. Ngayon, pag dumating yung panahon na i-represent to, nabanggit ko rin to sa isang show the other day na hindi pa naman nawawala yung karapatan natin mag-object as to the admissibility. Kasi ang isang dokumento, para maging ebidensya, it has to be admitted into evidence. And to be able to do that, you have to fulfill two requisites, no? Yung competence and yung relevance. Competence meaning dapat po ay naayon siya sa batas or walang nagbabawal sa kanya bilang ma-admit bilang ebidensya. And ang pangalawa is yung kung relevant pa siya. So it will depend on saan gagamitin to. Napakagaling ni napakagaling ni Powa, palakpakan natin. Sobrang galing ni Powa. Pero alam niyo mga bossing. Kung susumahin natin yung naging pagdinig sa impeachment, mapapansin mo yung confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi naman siya talaga pinakitang illegal eh. Wala silang sinasabing illegal. Meron lang mga questions, hindi lang na-satisfy, pero hindi sinasabing illegal. Ibig sabihin nun, dumaan yun sa tamang proseso ng pamahalaan. Yung mga lumagda, yung mga otorisadong opisyal, 'di ba? Pinakita kanina yung mga lumagda, mga otorisadong opisyal, di naman mga mga multo. 'Di ba? Si Vice President, si ganito, si ganyan, sila yung mga opisyal ng ng OVP at saka ng DepEd, sila yung mga lumagda. So, walang problema doon, ha? Hindi automatic na nagpapatunay ng na mali yung mga bahagi ng prosesong proseso na sinusunod nila. Wala. Dapat din na na maintindihan natin mga bossing na yung DBM ang nag-release niya na ilang araw bago matapos yung taon. So dapat kine-question 'yon. DBM ang nag-issue noon, si Executive Secretary Lucas Bersamin, October 18 2022 'yun ha. Sila yung mga nag-release niyan. Actually, October 18 niya ni-release yan ng ng magpapasko na. Tapos kailangan magastos na yan. So nung December 13, naglabas ng DBM ng special allotment and the release order, yung SARO, yun ha. Yung SARO na yan, may pirma yan ni Amina Pangandaman. Ano ang nakalagay doon sa sa SARO? Nakalagay doon financial assistance, subsidy, confidential funds ng OVP. So yung mga pondo na yan, kabilang yan sa budget sa SARO, kaya nga nililiquidate yan eh. So yung mga issue na binato, sinasabing saklaw ng mga probisyong nakasaad dyan sa SARO. Mahalaga na matandaan din natin. Sinabi ni Lacson, yung kaninang pinakita ko. Sinabi ni Lacson na hindi competent ang Commission on Audit pagdating sa usapin ng confidential funds. Kaya nga ginagamit ng COA or kahit na gamitin sa COA or ng COA yung mga alias,
walang issue yun. O, qualified yun, ginagawa talaga yun, ginagamit talaga yun. Katulad ng sinasabi ko kanina, diyan sa PNP, di ba? Pag nagre-release sila ng mga ng mga tawag din, nagre-release sila ng mga pabuya doon sa mga asset, nagsusumbong ng mga adik, kriminal, di ba? Nakatakip yung muka, naka long sleeve, walang hindi nakikita yung mga tato. Kasi mamumukaan sila kasi sobrang delikado. Sindikato yung sinusumbong mo tapos papakita mo yung mukha mo. 'Di ba? Cash na binibigay sa kanila, nakikita nyo naman. Tapos syempre yung mga cash na binibigay sa kanila, pipirmahan nila yung mga acknowledgement receipt na yan para pag niliquidate ng PNP yan. Acknowledgement receipt. Anong pangalan? Baka mga pangalan, Pocahontas, Winnie the Pooh, baka ganun yung mga pangalan nun. So walang mali doon, hindi lang OVP ang gumamit ng alias na na tumatanggap ng mga asset. Sa PNP, alam ng PNP yan. AFP, alam ng AFP yan. Oo, hindi lang sila nagsasalita. Hindi ko alam ba't hindi nagsasalita. Kung ako ay media, halimbawa si Nartates. General Nartates, question lang po patungkol dyan sa mga assets ninyo. Pag ba binigyan nyo yung pera sa kanila, totoong pangalan ba nila yung nilalagay nila doon sa pinipirmahan nilang mga dokumento na receiving copy mga para ipakita ninyo sa opisina ninyo? Sasabihin niya, hindi. Siyempre, alias yun. Alias Bogart, ganun. Alias alias Taga. Ganyan yung mga pangalan yan. Kasi nga, hindi pwede na kahit nga yung mga alias ng mga yan, alam na alam. Halimbawa, ikaw kilala kasi alias Pingas. O, alam nga yung alias Pingas ilagay mo ron. Hindi ibang alias ilalagay mo ron. Alias Pogi, ganun ilalagay mo. O, walang hiya kayo talaga. Kaya marunong. Oh, meron pa pakinggan pa natin isang abogado. Puro abogado yung mga resource person natin ngayon. O, pakinggan natin sasabihin ni Neil Abayon patungkol dito sa sa issue na to, yung kaninang hearing. Magaling man to abogado ni Man Scarpio to diyan sa yung pagbubukas ng kanilang yung AMLAC, nasuwa nito yung AMLAC eh. Yung pagbubukas ng mga bank records, ito abogado at spokesperson ni Man Scarpio. Pakinggan natin. 2026 at ang nangyari po is continuation lang nung Article 1, the alleged confidential fund misuse. So for today po, ang una kong i-discuss talaga ay mga misconceptions about confidential funds. Kasi yung isang interesting issue dito ay yung tungkol sa first time daw na nag-investigate sa OVP yung COA kasi ngayon lang daw nagka-confidential fund. So does it mean po ba porque first time ay illegal po ba yung ganong action ng OVP or allowed po ba yung ng batas? And I think that needs to be clarified talaga para mas maintindihan po ninyong lahat kung ano ba yung legalities, mga legal issues in relation to confidential funds. And aside from that po, i-discuss ko na lang din yung actual issue talaga dito sa article of impeachment na to para hindi po tayo... Wait lang salamat kay GMXAM. Nag-freeze yung chat dito, bayaan nyo na yan. Laban lang Boss Dada, kay Nel Millenas, kay Vera Grace. Salamat sa inyo yung mga nagpapakulay. Kay Cesar Rosales, maraming salamat. Sino pa? Yung mga hindi ko nabasa nagpakulay. Nakikita ko naman. Ligaw kasi baka po naguguluhan kayo kasi yun nga like what I stated, may misconceptions tapos madaming mga political side remarks from political people. So yun nga po, baka naguguluhan na kayo. Tatandaan nga po natin yung impeachment process naman is not a purely political process. Quasi political lang po siya pero may quasi legal pa rin po yan, meaning it still must undergo and follow the rule of law. So para hindi po kayo maligaw, explain ko po yan for today. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga Kasimor at yan po ang video natin for today. So for the facts of our discussion po, again, this is just a content OVP at nag-result nga po sa issuance ng Notice of Disallowance against VP Sara Duterte. Okay, so basically po, ang gusto lang talaga i-point out dito ng prosecution ay merong Notice of Disallowance po talaga na in-issue against the OVP. Nandun pa lang po talaga tayo sa stage na yun. Hindi pa naman pinapakita talaga ng prosecution kung paano yung actual misuse, kung hindi yung pag-issue pa nga lang po ng... Tulad nito, sabi ni Michelle Bungan, merong interview nun sa Saganang Mamamayan. Ex-general, pinapaliwanag about sa mga asset na talagang hindi daw pwedeng ilantad at may mga codename ang mga yan. Diba? Alam naman natin yun. Kahit naman grade 2, alam yan eh. Notice of Disallowance. And then yung isa pa pong nangyari dito ay nagkaroon din po ng stipulation of facts between the prosecution and the defense. Hindi ba kahit nga yung hindi ba sino dito nagbabasa ng ng Cerex? Yon, sino dito yung nagbabasa ng mga midnight confessions? Hindi ba? Kahit kasi maalaala mo kaya itago nyo na lang po ako sa pangalang Konyat. Di ba ganun? Di ba si Charo Santos, di ba? Bago magsimula yun, itago nyo na lang ako sa pangalang Kipay. Ito po ang aking istorya. Hindi ba? Hindi naman niya sinasabi yung totoong pangalan niya. Halimbawa, nagbigay siya ng istorya sa comics. Alias lang din yung ibibigay niya. Katulad yun, si Totoy Mola. Kilala nyo ba kung sino si Totoy Mola? Alias lang yun. Sino dito yung nagbabasa ng Cerex dati sa Abante? Itago nyo po ako sa pangalang Tarugo. Ganon. Di ba? Alam nyo yan. Yun nga, mga yan, hindi nagsasabi. Magkukwento lang sila ng buhay nila ng mga kamanyakan dun sa Cerex. Hindi nila sinasabi kung ano yung totoong pangalan nila. Tinatago nila yung sarili nila kasi nga, delikado. Delikado, baka mabasa ng mga kamag-anak nila, di ba? Katulad yung iba nga dyan sa Facebook, yung mga pangalan nyo, iba-iba. Yan, si Anharo, tinan mo yung pangalan sa Facebook niya, mga karakter niya, mga Japanese, para hindi siya mahanap Style nyo, bulok, alam natin dyan. Kayo naman,
Kung maganda nga po, pag nagkaka-stipulation of facts ay napapa-expedite po yung proceedings kasi nagkakasundo po yung both parties na totoo yung mga certain factual circumstances or totoo yung mga certain evidence in relation to this issue. Okay, so yan lang po as to the facts. Ngayon po, punta tayo sa first interesting question natin, which is, pwede ba talaga magka-confidential fund yung Office of the Vice President and Department of Education? Okay, so I think this is one of the big misconceptions po talaga tungkol sa confidential and or intelligence funds kasi because Ayan, sabi ni Michelle Abungan, totoo yan. Doon sa programa ni Papa Jack, di ba yung mga tumatawag doon, codename ang binibigay? Totoo, di ba? Codename ang binibigay. Papa Jack, anong pangalan mo? Itago mo na lang ako sa pangalan. Baktol. Hindi ba? Jake Arsubal, enjoy. Ingat ka sa pag-uwi mo dyan sa Amerika. Kita tayo dyan. of the name confidential intelligence funds ay ang misconception po dyan ngayon or ang assumption ng taong bayan ay dapat daw sa mga police lang yan, sa mga sundalo or yung sa mga offices na nagpa-perform ng intelligent operations, pati po pala sa mga LGUs. Okay, so anyway po, yung batas natin for that is itong Joint Circular number 2015-01 January 8, 2015. So this is a joint circular po between the Commission on Audit, DBM, DILG, GCG, and the Department of National Defense. Okay, and then yung relevant provision lang po talaga natin dito ay nasa section 316.7. So ito po, kita nyo po ba? Okay, so makita po nyo, intelligence practitioners. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga expert or agents duly designated and authorized to perform intelligence, information gathering, and surveillance activities of the following government agencies. Meaning, ito po yung mga pwede mag-perform ng mga functions in relation to mga intelligence purposes. So kung makita po ninyo, tama naman po yung stereotype or yung assumption ng general public na generally, sa mga sundalo po talaga yan. Like dito, DND OSEC, Philippine Navy, Air Force, PNP, Coast Guard, National Intelligence Coordination Agency, PDEA. Pero dito po kung titingnan ninyo sa 316.7, other NGAs which are expressly provided budget allocation for intelligence funds under the GAA or other laws. So ibig sabihin po nito, any national government agency basta pinrovidean po ng budget allocation for intelligence funds. Pasok ba si Inday doon? Pasok. Una, sabi NGA which expressly provided budget allocation under GAA. Sino ba nag-issue ng pera ni Inday? Yung kaninang sinabi ko, si Mina Pangandaman, si Bersamin. Sila may request si Inday, binigay nila. So ibig sabihin, in-request ni Inday specific para sa intelligence intelligence funds binigay. So kung bawal magkaroon ng intelligence funds si Inday Sara, ba't binigay ng gobyerno? So hindi bawal, pwede. So may problema doon, ha? Sa General Appropriations Act or any other law, ay considered na po yun siya as an intelligence practitioner. Okay, at ito pong NGA, nandito naman po natin yan makita. Kita nyo naman po, diba? NGA, National Government Agency, refers to any department, bureau, or office of the national government or any of its branches, so on and so forth. So included po dito yung Office of the Vice President at yung Department of Education kasi that is a national government agency. Diba? National government po yung functions nun. And then yung next po ay nasa section 4 naman. So ito po makita ninyo, general guidelines. So this is a general guidelines about CF and or IF. The following are entitled to CF and or IF, confidential fund, intelligence funds. So ang una po dyan, 4.1.1 ay NGAs which are expressly provided budget allocation for CF under IF under the GAA or other laws. So this is just a reiteration po yung nandun sa section 3. So in very simple terms, any national government agency po, may it be the Office of the Vice President, Department of Education, pwede po sila magkaroon ng CF and or IF. Ganyan magpaliwanag, hindi katulad ni Palsis. Hindi katulad ni Palsis na putang ina puro kabaklaan, puro titi ang nasa utak. Hindi katulad ni ni Heydarian na puro tsupa ang nasa utak. Ganito, ang magaling na abogado nagpapakita ng mga ng mga batas tas hinihimay-himay. Hindi yung puta puro meme lang ng meme sa social media. Pucha yan. Kaya sabi ko kasi ang hirap talunin ng mga Duterte aligned na mga vloggers. Ang tatalino. Tangina doon sa kabila kung di mo mga bakla ang papangit. Ang bubobo pa. Ito mga ito. Magbago na kayo ha. Pagka nagpresidente si Inday, gusto namin diyan pa rin kayo sa kabila ha. Hanggang kamatayan maglaban-laban tayo ha. Walang atrasan. Bawal dito sa amin yung mga pangit. Ha? Okay lang dito yung pangit basta matalino. Pucha, dyan sa inyo pinakyaw nyo lahat ng pangit na salot pa, bobo pa. May mga pera na, parang mga hindi pa rin naliligo. Ano ba naman yan? Provided na sa General Appropriations Act po yun. Or alam nyo kaming mga banateros, katulad ako. Ayan nakita nyo ba yan? Sponsored tayo, mga bossing. Sponsored tayo ng Baker Medical Aesthetics. Lahat ng mga procedures ko, sagot ni Miguel Baker. Kita mo itong maitim lang ako pero kita mo itong kutis ko. Tiyangin na baka mas makinis pa to sa pet mo. Di ba yung pet natin dapat makinis. Parang yung sanggol kita niyo yan ano yan, presko yan. Kahit ganyan ang kulay natin, mabango tayo. Bibigyan pa ako ni Putragis ng Lilabo Another 13. Binigyan pa ako niya ni Anharot ng mga pabango. Lahat yan
Ganito, kita mo, batang-bata, makinis. Si Attorney Abayon, di ba? Ganyan pagka mga Duterte align, wala kasi kaming stress sa buhay. Kasi kami, nagtatrabaho kami, nagbablog kami, para lang tulong namin sa bayan, di katulad ninyo, puro pera. Tapos nag-away-away kayo sa pera, kaya yung vlogger nyo binaril sa mukha dahil pangit eh. Kaya hindi sa binaril nyo sa mukha kasi mukha pa lang salot na eh. Other law na nagpondo ng ganong programs. So therefore, hindi po illegal na bigyan ng confidential fund or intelligence fund yung offices na yon. Okay? And as a matter of fact, ang nagde-decide naman po niyan kung bibigyan ng pondo yung mga NGAs na yan ay yung Congress po yung nagde-decide niyan. And that is because the power of the purse, yung may power po mag-determine kung saan ilalagay yung pondo ng taong bayan, legislative body po or yung Congress, yung may duty po niyan or yung may constitutional mandate under the 1987 Philippine Constitution. Okay, so yan lang po ang gusto ko lang din i-reiterate kasi nakikita ko po kasi Ayan, sponsored ni Miguel Baker yung mga Duterte aligned vloggers. Tingnan mo, ang gaganda ng mga Duterte. Tangina sa kabila. Kahit yata suka, walang walang nag-i-sponsor sa mga yan. Puta, wala ka kasi matututunan sa mga yan. Puros mga tanga yan. Tapos, ang mga follower nila, puro troll. Puro peking tao. Walang iya na yan. Hindi nila kaya mag-vlog ng ganito, dire-diretso, ganyan, hindi humihinto. Panis. Hindi kami kaya. Puta, mga sponsor namin malulupit. Katulad nyo, mga sponsor nyo, mga purinarya eh. sa mga comments at sa mga ilang post na parang may insinuation na porket this is the first time nagkaroon ng investigation, first time nagkaroon ng confidential funds ng OVP, therefore illegal na daw po. Hindi po yun ganun. And that is simply, kung ako po tatanungin, mga na yan, political side remarks if you ask me. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga ganung statements, kung hindi po alam ng ordinary member ng taong bayan na allowed naman pala under the batas, yung magiging presumption tuloy niya or yung matatanim sa ulo niya ay since first time to ginawa, first time nagka-investigation, ay posible ngayon kaya ginawa yun for the first time ay para kurakutin yung pera. Diba? May mga ganyang insinuations po yan or angle. And that is the reason why I'm just clarifying this. Again, this is just a reminder po to all of you, sa atin pong lahat. Kasama po ako sa reminder ko na wag talaga natin paghaluin yung mga legal issues from political statements or remarks, di ba? Kailangan po talaga natin gampanan yung mga rules natin. So ako yung lawyer na taga-explain kung ano yung nakasulat sa batas. Tapos kayo naman po, yung mga reasonable observers sa impeachment process, sa mga government actions natin, ay dapat po mag-go din kayo the next step na hindi lang kayo manonood ng balita tas period, kundi dapat yung next step po na yun ay mag-research din po kayo or makinig kayo sa mga tingin yung reputable naman or mapapagkatiwalaan ninyong mga nag-e-explain na mga experts. Okay? So yan lang po para hindi tayo maligaw-ligaw kasi nakita ko po sa survey, Okta survey, na madaming gustong magkaroon ng impeachment trial, madaming gustong mag-base yung impeachment decision later on sa evidence. Pero yung actual daw po na nanonood ng impeachment trial ay around nasa 14% lang. Pero the first two situations I mentioned, 70% plus yung may gusto nun. So yung point ko lang po, pag ganun yung data, ang interpretation ko po dun, parang madaming gustong impeachment pero hindi talaga fully nanonood sa proceeding. So baka naliligaw-ligaw po kayo. Diba? At that is probably a reason kaya medyo madami pong mga misinformation, mga misconceptions about the impeachment process. So again, just a reminder lang po to all of us na maging responsible po tayo. Yung kami pong mga legal experts na nag-explain at kayo po na mga nanonood, mag-next step din po kayo. Pag-aralan nyo talaga before tayo mag-comment para iwas po tayo sa fake news. Yun po yung pinaka-point ko talaga. Okay, so with this po, hopefully klaro na po yun. Ngayon punta naman po tayo sa next issue natin, which is kung dahil ba legal or pwede na may confidential or intelligence funds yung OVP at DepEd, ibig sabihin ba nun ngayon na talo na agad yung prosecution? So ngayon po, mas explain ko naman kung ano talaga yung burden ng prosecution para po dito sa Article 1, the alleged confidential fund misuse. Okay, time out lang muna mga Kasimor. Gusto ko lang po kayo remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na 484,000 na nung trail nitong confidential fund or intelligence fund na involved ay mapakita nilang kinurako talaga yon in simplest terms nung respondent. Kasi currently pa lang po ang pinapakita nila ay the foundation pa lang po. Yung una, yung last week po nangyari, pinakita nila yung land bank na nagkaroon talaga ng release ng mga ganong funds. Tapos ngayon naman po, nagkaroon ng witness or pinapresent nila yung witness para i-prove na nagkaroon talaga ng notice of disallowance. Ang problem lang po kasi ng prosecution dyan, yung mga ganong aspects, I'll be completely honest po with all of you, hindi na to dapat kailangan talaga tutukan ng sobra-sobra. Kasi these are official government actions po to eh. So pag ganyan, it can be argued na pwede na yan i-take judicial notice ng court. So pag i-take judicial notice ng court, automatic part na yun siya ng court records or ng evidence. Madali na siya mapa-admit basically. Yun yung point ko talaga dito. So pag ganito, pinapakita nila na may notice of disallowance, tandaan po natin in jurisprudence po dun sa Madera case, sinabi naman po ng Supreme Court doon na hindi automatic may criminal liability porket may notice of disallowance. So ipakita ko lang din po sa inyo yung case na yun. So this one po, GR number 244128, September 8, 2020, Madera versus Commission on Audit. So I have explained this case already before at medyo mahaba po kasi to. So isa-summarize ko na lang. Basically, ang sinabi po ng Supreme Court dito na pag may notice of disallowance tapos ma-finalize talaga na may ginawang mali or hindi nasunod yung auditing standards ng respondent, ang liability lang po talaga niyan, ang first liability is what we call civil liability para ibalik yung pera. However, meron pa nga pong defense na hindi na i-require ibalik pag mapakita ang good faith din yung respondent. So ang point ko lang po dito, kung ganun na civil, kailangan din mapakita clearly nitong prosecution na dun sa pinakadulo nga may ginawang corruption dito sa pera na involved sa confidential fund. Diba? Doon sila mahihirapan. Na ipakita yung corruption, no? Doon sila madadali. Oho, kasi kailangan mapatunayan nila yung corruption na yan. Kasi sa ngayon, puro sila publicity, puro sila joke.
Puro sila batikos lang pero wala naman silang ebidensya para makita yung maipatunayan na ninakaw talaga yung pera. Kailangan din patunayan yun. 11 days na wala pa sila napapatunayan. 275 million na ang nagastos, wala pa rin silang napapatunayan. Hayop na yan. Kawawa naman itong prosecution na ito. The mere showing of a notice of disallowance, the mere showing na pag-release ng funds, hindi po yun automatic. Kasi again, those are all government procedural actions lang po yan, diba? Those are official actions po talaga at required yan i-perform ng government. Kasi pag meron naman pong proper documentation, tapos nasa General Appropriations Act na may CF, syempre pwede talaga yan ipa-release ng government na binigyan ng pondo na yun. Hindi po yun basta-basta pwede pigilan. So yun yung main issue talaga na kailangan ma-overcome dito ng prosecution. And at present, kung ako po tatanungin, malayo pa po yung prosecution, yun yung reality doon. Tapos ngayon, they mentioned yung mga names din ng witnesses dito, like si Mary Grace Piatos, tapos ilan pang individuals. Hindi rin kasi automatic nga na porket may mga ganong aliases, will automatically show na kinurakot din agad yung pera or misuse yung pera. Yun yung kailangan din nila ipakita pa. Plus yung isa pang problem talaga ng prosecution, this involves confidential funds kasi, so may rules on confidentiality din. So yun, kailangan din po nila ma-overcome yung mga confidentiality rules na yun. So kung makita po ninyo, mahaba pa po or madami-dami pa talagang kailangan mapakita yung prosecution as to this kung ako po ang tatanungin ninyo. Plus kung titingnan din po natin yung sa Commission on Audit, hindi pa nga po final yun kasi appealable pa po. Even though nag-decide na yung Commission on Audit, and ako i-discuss talaga yung mga misconceptions about confidential funds. Di ba yun yung sinasabi ko sa inyo kanina? Na ano pa yan, appealable pa. Kung halimbawa, ang Commission on Audit, talagang nagdesisyon sila na hindi nyo na-liquidate ng tama. So itong hindi nyo na-liquidate, kasi ang alam ko, ang hinahanap dito, walang 100 million parang mga nasa 40 million na lang Hindi pa na-liquidate itong 40 million na to. Mayroon kayong notice of disallowance sa 40 million. Hindi nyo pa ma-liquidate ng maayos, ibalik nyo yung pera. Ngayon, hindi ibabalik ng yun. Hindi final and executory yung yung desisyon na yun ng COA. Hihingi ngayon ng legal remedy itong Office of the Vice President patungkol dyan sa confidential funds na yan sa korte. Kasi nagpresenta kami ng dokumento Ayon sa batas yung pinresenta namin. Ayaw tanggapin itong COA. Kayo na bahala mag-decide. Korte na bahala mag-decide. Pag sinabi ng korte, mali kayo, isoli nyo yung pera, wala magagawa yung OVP, kundi isoli yung pera. Pero, ang COA, hindi sila, kumbaga, pwede silang magbigay ng notice na hindi namin tinatanggap yan, isoli nyo yung pera. Pero hindi nila pwedeng sabihin na ninakaw nyo yung pera. Hindi ibig sabihin na pinasosoli yung pera at hindi tinatanggap ng COA yung mga resibo ninyo dahil insufficient, hindi ibig sabihin nun ninakaw nyo. Appealable pa po yan. May Court of Appeals, tas meron pang Supreme Court. Mahabang proseso pa po yan. Walang yung COA, mag-o-audit lang sila. Tapos kapag meron silang nakitang mali, sasabihin lang nila yung mali. I-correct lang yan. Kung hindi mako-correct, at pinipilit nila Inday Sara na liquidate namin ng maayos yan. Sinasabi naman ng COA na hindi na-liquidate ng maayos yan, hihingi sila ng referee. Sino yung referee nila? Yung korte. Yun. Kaya nga nandiyan ngayon sa impeachment court kasi yung impeachment court yung nagiging referee. Magde-decide yung impeachment court, which is yung Senate, kung may irregularities ba talaga or may mali ba talaga or ninakaw ba talaga yung pera. Yun. Kasi kung may kapangyarihan ang COA na sabihin na ninakaw mo yung pera, edi sana si Inday Sara kinasuhan na nila. May kaso na ba? May kinaso na ba COA? Panay nga issue ng COA ng unmodified opinion Sa Supreme Court, pwede yun ma-overturn pa. Like dito po sa case na pinakita ko sa inyo, ang ginawa ng Supreme Court dito, sinabi na tama naman na may notice of disallowance, pero hindi po pinabalik yung pera kasi may good faith na napakitang defense yung respondents dito. So doon naman po siguro makikita ninyo na madami-dami pa po talaga posibleng mangyari pag yung sa notice of disallowance yung pinapag-usapan. And isa pa po, tandaan nyo rin pala, itong commentary, sorry na-explain ko sa inyo ngayon, ay based lang up to day 11 ng impeachment trial. Kasi hindi naman po natin alam anong mangyari sa mga succeeding days, kung ano na yung mga prosecution witness na ipapresent, ano yung mga evidence. Dito pinakita ni Neil Abayon kasi pinalalaki nila yung issue na si Binay walang confidential funds, si Lenny Robredo walang confidential funds. Tanga kayo. Kung legal naman na humingi ng confidential funds para gamitin sa mga bagay-bagay na legal, humingi kayo. Katulad si Inday Sara, alam niya na legal humingi ng confidential funds, humingi siya sa gobyerno. Kung illegal ang confidential funds, hindi siya binigyan ng gobyerno, binigyan siya ni Bongbong binigyan siya ni Pangandaman at saka ni Bersamin. So, ibig sabihin legal. Ang pinag-uusapan dito, liquidation. Nililiquidate ba nila Inday Sara? Oo. Kaya nila nililiquidate kasi hindi nila ninakaw. Kasi kung ninakaw nila, wala silang maliliquidate. Di ba? Yun lang naman yan Ginamit Ibig sabihin, may naubos. Ginamit. Hindi ninakaw. Ang mahirap kasi nun is, hindi nila maipaliwanag, wala silang resulta. Humingi sila ng pera, pambili ng adobo, walang adobong lumabas. Yun ang mahirap. Katulad ng flood control. May flood control sa ganitong lugar, pag check mo, wala. Ayun, ninakaw yun. Pero sa instance na ito,
Sa confidential funds ni Inday Sara, nililiquidate nila. Sobra pa nga ng 150,000 yung nililiquidate nila. Ibig sabihin, kumpleto sila ng mga dokumento na mga acknowledgement receipt, hindi nga lang tinatanggap ng COA. Ngayon, it's up to the courts to decide whether sinong tama, yung sila Inday ba o ang COA. Kung halimbawa man, tama si COA, mali sila Inday, ang pwede lang nilang gawin is isoli yung pera na yun. Kailangan nila maghanap ng pera para isoli yun. Ganun lang yun. Hindi kayo marurunong eh. Wala kayong mga silbi talaga. So baka po sa mga susunod na araw ay posible na nilang mapakita talaga yung paper trail na nagkaroon talaga ng misuse. Kung ganun, edi mas lalakas po yung kaso ng prosecution. Pero yun nga po, itong ina-explain ko lang is up to today lang, which is kung ako tatanungin as of day 11, ay medyo malayo pa po yung prosecution from clearly establishing, kasi ang kailangan din po pala sa impeachment ay clear and convincing evidence. So malayo pa po sila doon to clearly establish na may misuse. Yung na-establish pa lang po nila, which was actually stipulated rin by the defendant, is yung sa pag-issue ng land bank checks at itong sa pag-notice of disallowance, pag-issue po ng notice of disallowance. Yun ha, Kaya napakaganda. Ganito dapat ang mga vlogger, ganyan dapat. Hindi yung katulad ng mga putyong mga vlogger ng mga kabilang kampo na walang mga utak, di ba? Palakpakan. Siguro naman nakabawi na ako sa inyo kasi kanina palpak yung live natin dahil uutal-utal dahil nga dun sa walang internet. Ngayon may internet na maayos na, di ba? Ayan ha. Maraming salamat. Ang ganda ng t-shirt ko, di ba? Boss Dada, gusto niyo niyan? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ha. Napakapalad. Maswerte yung mga nakapanood ngayon kasi pagkatapos nito, wala na. Private na natin ito. I-upload natin to as video. I-share po ninyo, i-like ninyo, and hopefully panoorin nyo po ulit. Okay. Maraming salamat mga banateros. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Malay mo, magising ako maaga bukas kasi maagang impeachment, alas 10 eh. Pag maaga ako nagising bukas, malay mo, makapag-live tayo ulit bukas. Malay mo lang, di ba? Maraming salamat ha. Mabuhay kayo. Salamat sa pagtangkilik. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at